Legit ba nayayaman ka kapag nag-invest ka sa cryptocurrencies? Actually, maraming ang nambabash dito kay Marvin ng yung mga toxic na mga trader na alam mo yung nagmamagaling ba? Yung natuto lang, kakaalam lang nila ng trading yun, tas expert. Tas ibabash ka porket nag-advance training sila ng mga... Dahil hulalisis ka daw. Hulalisis talaga ako, pero mas mayaman ako. Ayun yan sabi ko. Di ba din ang hulalisis? Mas okay na yun. Kaysa naman, ang galing-galing ng mga mag-analyze. Hindi ka naman kumikita. Magkano na ba ang total na kinita mo sa pag-crypto? Anong masasabi mo dun sa mga nagbabasya yun, nagsasabi na for the views, for the content lang yung pagpunta mo kay Boss Toyo para bilhin yung ni price? Well, unang-una sa lahat, opinion nyo yan. Okay lang, walang problema. Hindi ninyo naman talaga alam ko ano yung tunay nangyari. At never ko rin namang in-explain kasi alam ko naman kung ano yung totoo sa sarili ko. Correct. Yeah. Hindi ko alam mag-explain sa inyo. But dito sige, sabihin natin kung ano talaga yung totoo nangyari. Okay. Dito ko lang unang sasabihin. Bumbles ba ang mga Pinoy? Kaya kahit 2024 na, wala pa rin alam pagdating sa cryptocurrencies. Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Kung bago ka pa lang na nakikinig dito sa podcast namin, my name is Leo Ardina. Ako nga pala si Paolo Castro, and in this podcast, we talk about men's self-improvement pagdating sa health, relationship, finance, business, and leadership. And again, kung bago ka pa lang nakikinig, guys, pakisubscribe naman kami sa YouTube. Yun. Pwede rin sa Spotify kung mas prefer mo. Pwede. Wala namang mawawala sa'yo. Pwede mo naman kami i-unfollow anytime na hindi mo tumatripan, diba? Kasi malaking tulong yan sa amin, no? Para mas makapag-produce at makapag-create pa kami ng mas marami pang valuable contents. Correct. So, kumusta kayo mga Sob? Kumusta mga Timawa? What's up mga Timawa? Anong update sa'yo, Sob? Kahapon galing ako sa first event ko this year na ako yung host. Parang finance, rin siya, finance. Event host ka na ngayon, ha? Event host na tayo ngayon, mga Sob. Okay, kung kailangan nyo na host. Pwede ka ba sa debut? Pwede. Ba, pwede? Pwede. 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 Wedding, pwede. Okay. So, ikaw ba? Ano bago sa'yo? teka lang, in-interview pa kita dun sa wedding bit. Parang naiiyak ka, boss. Parang naiiyak ka sa karir. Putok na putok, boss, ha? Happy New Year. Yeah, nagkasakit kami, guys, eh. Kami din hanggang ngayon, medyo may latak-latak pa rin, no? Pero syempre gumagrind na kami because of course we wanna support more Filipinos, more men this 2024, no? Correct. Kaya hahataw talaga kami. Sunod-sunod ng mga guesting or podcast shooting namin ngayon. Malulupit. Marami, guys. Guys, malulupit pwede ang ba mga guests. Sige. Bukas. Bukas na ba yun? Oo, 15 bukas eh. Si Candy Do. Abangan nyo yan. Yung mga sikat sweeties sa TikTok na mga sweets na pastillas, na mga street food pastillas. Yung ang itsura mukhang dugo, mukhang isaw, pero pastillas. Ang sarap nun, boss. Sarap yun. The best in the world yun. Chinkitan, of course. Diba? Yan ang mga lineup natin. Boss RDR. Excited ako dyan kay Boss RDR. Naman, RTD, nakabalik na. Kaya i-schedule na natin yan. Basta marami, boss. Mga Sob, abangan nyo. Grabe, exciting 2024 for everyone. Correct. So, yun. Ako naman, ako focus lang ako ngayon sa content creation. Kasi magre-rebuild ako ng Facebook page eh. Oo nga. Focus lang din ako sa e-course. Yun pa rin, mga Sob, abangan nyo lang yan. I-release natin yan before latest na siguro first week of February. Mga courses natin, no? Yes. Correct. So, kasi talaga nga, boss, let's embrace digitalization. Digital era na, mga Sob. Correct. No? So, we can all make money using our phones, using our laptop, using the internet. So, might as well, let's maximize the use of our social media, our phones, na hindi ka lang scroll ng mga walang kwentang, alam mo yun, palabas, mga pinapanood mo. Correct. Diba? Study about business, study about content creation, study about digitalization, about, alam mo yun, e-commerce courses.
aralin mo. Dami na ngayon eh. Kasi hindi mo kailangan ngayon ng malaking puhunan Yes. para lang kumita ng pera. Yes. You don't need money to make more money. Correct. Pwedeng very minimal, pero, 'di ba, rock. Correct. Pero malaki ang kinikita. And speaking of digitalization, saan ba tayo papunta ngayon? Ayan. Pasensya na kayo, medyo maingay, may mga big bike dito sa tabi namin kasi medyo city drive kami ngayon. City kasi driving tayo mga kuys. may pupuntahan tayo ngayon taga city guy tong tao to. Kasi guys, ang pag-uusapan natin ngayon, speaking of digitalization, is one of the most popular right now, no? Or sinasabi nilang future future investment. Ang tawag doon? Basta ganoon. Digital future investment. currency. Future currency, no? Digital investment. currency. Digital currency, which is crypto. Yeah. Cryptocurrency, no? So, ako nung na-introduce ako dito sa cryptocurrency, sa Bitcoin, way back 2017. Oo, nag-present ka pa nga sa akin nun eh. Before pa yon, boss. Before pa yon, nung nag-present ako sa iyo, medyo paangat na siya. Okay. Pero nung nalaman ko talaga siya, natutunan ko siya, nasa less than $7,000 yata siya. No? Si Bitcoin? Okay. Tama ba? $7,000? Anong taon ba yan? 2017. Parang ganon, mga sob. Okay. Correct me if I'm wrong. Basta ganon. Nasa 5, 6, basta less than $7,000 siya. And by the end of that year, pumalo na agad ng $20,000. Bah, taas ah. So yung in-invest ko that time, ang Laki laki ng agad growth na nag-growth. Parang halos times 3 agad within Oo. that span of 7 months, 8 months. Correct, Diba? correct. So, napakaganda niyan. And huwag na natin pag-usapan masyado kung ano yung Bitcoin. No? I-search nyo na lang po sa Google, sa YouTube, internet. Mas Dami maiintindihan nyo pa. Kasi medyo mas ano tayo ngayon. Medyo iba yung focus ng usapan natin ngayon tungkol sa crypto world. Correct. Diba? Ikaw ba, kailan ka, ako ba nag-introduce sa'yo ng crypto? Nakikita ko na rin siya actually before. Tapos pinakita mo sa akin yung Bitcoin mining. Pero back then, di pa ako nag-invest. Kasi unang-una, wala pa akong pang-invest sa mga time na yun. Pero nag-start ako mag-invest dyan during pandemic. Okay. Siyempre, mga extra pera tayo niyan di ba? Okay. Tapos, nasa bahay ka lang, alam mo yun, you want to explore new things. Yeah. So, doon ako nag-start gumamit ng mga iba't ibang platforms na, alam mo yun, gagamit tayo ng crypto. And then, nung naging content creator tayo, kinukuha tayo sa mga, maraming kasing community yan, Sob eh. Una uso yun yung may community sila sa Telegram, sa Discord, lalo NFT, mga ganyan. Correct. So, yun, tayo doon, nakakita natin yung ganong klaseng side. Then, yun na, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Nag-explore tayo sa ganyang klaseng mga investments and cryptocurrencies. Yeah, pero disclaimer lang mga sob ha. Cryptocurrency is a high-risk investment. Correct. So, para yung negosyo. Mm-mm. You only invest money that you're willing to lose. Mm-hmm. Ayoko lang na, kasi syempre pag-usapan namin to, baka sabihin nyo, pinopromote namin, narinig namin sa Timawa Podcast. Do your due diligence. Do your own research. Own research kasi unlike stock market, itong crypto parang medyo wala ka talagang, sobrang volatile ito. Kung volatile lang stock market, mas lalo na crypto. Correct. Tsaka minsan parang walang basihan no? Oo. Hindi katulad ng stock market, somehow mapipredict mo dahil sa economy. Tsaka may history na. Yung crypto kasi may isip pa lang yung history niya eh. Oo. Yun. Dito, parang, ewan ko, kundi lang din ako marunong. Kasi hindi naman din ako into trading ng crypto. Yes. Kaya nga, pupuntahan natin ngayon ay yung isa sa mga sikat na content creator when it comes to cryptocurrency. Grabe influence na ito, Sob. Naalala ko nung nung na-start na uso yung TikTok, andun na agad siya eh. Talking about crypto, tapos nag-transition sa YouTube. Hanggang ngayon, sobrang active na content creator nito. Ang dami niyang na buksang isipan ng mga Pilipino na, uy, merong ganitong klaseng world to world, di ba? Yeah. So, syempre, wag na nating patagalin, wag na nating bitinin, at saka nakita nyo naman siguro kanina sa intro nitong video kung sino yon, no? Walang iba kundi si Marvin Favis. Yan, si Sob Marvin Favis. Alam mo si Sob Marvin Favis, kahit ganyan na yung niya, parang fame niya or sikat siya, popular siya sa crypto world, marami pa rin namabas dyan
Talaga? Lalo yung mga, boss, lalo yung mga toxic na mga trader. Yung sinasabi siya ng hulalysis lang siya, ng huhula lang. Correct. Kahit ba nanghuhula, kung nakikita ko nga yan. may resulta naman, di ba? Why not? Correct. Yeah, so siya yung mga kasama natin. Sa mga hindi pa nakakilala kay Marvin, yan yung pumunta guys kay Boss Toyo dahil binibili niya yung polo shirt ba yun? Ni Francis Magalona. Yung sa bagsakan, di ba? Bagsakan, pati bumalik pa yan, binibili yung dun sa yung anak ni Francis M. Correct. So aside from dun sa crypto, negosyante rin to si Marvin. Ang daming negosyo niyan, lalo mga clubs. Entrepreneur talaga to. Correct. At the same time, rapper pa. Rapper and producer. Meron tong rap. May yung music video, andun si Angelica. Paulit-ulit mong pinanood yun no? Mga 4 times. Kasi gusto ko mapanood si Marvin. Tama, magaling So, tsaka ito boss, ito talaga legit, walang halong pambobola. Si Marvin, pag nakita mo yan, sobrang low profile. Humble daw. Sobrang humble niyan. Ay, grabe. Hindi mo makikitaan ng parang kayabangan sa katawan. Kahit alam mo yung ang laki ng kinikita, very successful, very popular. Talagang malupit yan si Nung nakasama natin yan sa isa niyang bar, di ba? Sa social lounge. Siya may-ari nun. Siya may-ari, siya pa lumalapit sa mga tables, lumapit sa atin. Kinamusta tayo, di ba? Walang kaangas-angas sa katawan. Grabe yan. So excited na ako, no? So ano bang pag-uusapan natin sa episode na to, boss? Kaya naman mga pag-usapan natin sa episode na to, legit ba nayayaman ka kapag nag-invest ka sa cryptocurrencies? Yan. Mamaya, tatanong natin yan kay Marvin. Kasi balita ko yumaman to dahil sa crypto Correct. Di ba? Aside from dyan, since negosyante yan, entrepreneur, investor yan, pag-usapan na rin natin mga kung ano-ano nga ba ang magandang investments ngayong 2024. Siyempre, simula ng taon, maraming mga natin dyan ang naghahanap. Baka diba? May tira-tira pa nung 13th month pay. Correct. Tsaka Year of the Dragon ngayon. Ano bang magalimang hula yan si Marvin Baka pati investment kaya hulaan. Tama. Diba? And pag-usapan na rin natin mga bopols ba ang mga Pinoy? Kaya kahit 2024 na, wala pa ring alam pagdating sa cryptocurrencies. Correct. Grabe. Nung tagal na ng crypto, ang dami pa ring walang idea tungkol dito. Kaya lahat ng yan pag-uusapan natin dito sa episode na to. Pero bago yan, I know excited na kayo. Bibitinin muna namin kayo, panoorin nyo muna itong video na to. If you want to achieve your financial goals this year, umattend ka na sa one-day masterclass namin called New Year's Resolution. Dito, ituturo namin kung paano ma-compute at paghandaan ang retirement mo, mga magagandang pagkakitaan ngayong 2024, at mga tamang way ng pagpapalago at pag-i-invest ng pera. Magkita-kita tayo ngayong January 28, Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. sa House of Transformation, 3rd floor, Ayala Malls, the 30th, Ortigas, Pasig City. Ticket price is 4,999 pesos, pero 90% discount para sa unang 50 na magre-register at magbabayad. Early bird rate is 499 pesos only. See you! Welcome to Timawa Podcast. Ayan. Yan na si Lodi. Saan ko nalagay? Yan. Welcome, idol. Welcome, idol. Grabe. Ng podcast. Solid. First time kong naka-experience ng ganito. Yan. Carpool Podcast. Comfy ka ba dyan? Pwede mong ilayo, iatras, or iabante yung upuan, ha? Oo. Sige. Bigs naman. Welcome, Marvin, sa Timawa Podcast. Kamusta? Anong balita sa'yo? Anong update? Okay naman. Anong ganap? Ito, kakabalik ko lang galing Cyprus kahapon yung flight ko. Tapos meeting agad. Wala pang tulog masyado kaya medyo sabaw. Lapit mo lang ganito yung mic. Kaya naman, no? Kahit na sabaw tayo. Ano ginawa mo sa Cyprus? May meeting kami with XM. XM Exchange Forex platform siya. Sagot yun XM, yung lahat ng mga covered dyan. Oo, sagot lahat. Hotel, accommodation, pagkain, team building, lahat. So, para sa mga top traders ng Philippines. Wow. Pinromote ko din yung si XM XM, baka naman. Pati mo ko sinasama dyan, XM. Mga naka-4 yata ako dyan o 5 brand ko lang. Cyprus, baka naman XM ha. Pagka mga, pag mga gagaling talaga mag-trade, bro. Kamusta yung trip mo doon? Nakita ko nga, namimitas kayo ng orange. May pinuntahan kayong vineyard, di ba? Yeah, oo.
Maganda doon kasi parang ibang-iba bukod sa sobrang lamig. Medyo nasunog nga yung mukha ko. Ewan ko kung kita dito sa video, no? Okay. Nasunog yung face ko sa lamig, no? Pero ang gusto ko doon yung experience ng Europe na rin kasi siya eh. Europe pala yun? Europe na rin kasi ang Cyprus. Okay. Bukod sa malamig, maganda yung lugar. Makikita mo yung mga puno doon. Nakakalat lang yung mga orange, mga lemon, mismong view, yung building. Dami activities, yung bundok nila, yung mga grapes. Pero ang the best doon for me yung food. Grabe yung food. Lalo ako mahilig kayo mag-food trip. Ito ay sa ibang bansa. Solid doon. Mare-recommend ko yung Cyprus. Kumusta ang weather naman doon? Malamig ba? Sobrang lamig. 8 degrees eh. Kaya lang, ang sabi nila, mas maganda pumunta daw doon ng summer kasi yung mga beach. The best din daw yung mga beach. So, ang lamig din ng beach doon. Pagka summer, mainit. Pag summer, okay. Ngayon, manginginig ka talaga. Kaya hindi pwede mag-swimming doon. Ayos, exciting. Ayan. Anong mo ngayon? Ano naman ang kinakabisihan mo ngayon ngayong bumalik ka sa Pilipinas? Anong mga latest ganap? Hataw ako kasi January 2024, simula ng taon. 2023, wait lang. 2023, medyo sobrang daming challenges. Hindi ko alam kung anong meron sa year na yun. Parang lahat ng nakakausap ko, lahat ng tao may sobrang bigat na pinagdaanan ng 2023. Correct. So hopefully itong 2024 makabawi tayong lahat. No? Ito Year of the Dragon daw. Yeah. Yes. Kaya kailangan natin bumomba. No? Sabayan natin yung bomba ng universe. Correct. Babanatan ko rin. Kaya yung schedule ko talaga ngayon, sobrang full. Align tayo, boss. Kasi ito nga yung previous episode namin. Yan yung pinag-uusapan namin. For some reason, 2023, ang bigat, no? Sobra. Bigat ng pasok ng pera. Yes. And hindi lang, kumbaga lahat ng nakakausap ko, parang ito yung sinasabi nila na pinaka-worst daw na year nila. Buhay nila. Which is ako, masasabi ko na worst year of my life talaga in 2023. Talaga? Pero yun nga, bangon tayo ngayon 2024. Correct. Kami din in ano naman namin, yun sa financial services business talagang worst year namin to ni Pao. Kasi nasanay kami when we joined the industry, year after year, paganda yung resulta, promotion after promotion. Last year, buti sana ako stagnant lang eh. Yes. Hindi eh. Kumbaga sa stock market, nag-dip kami eh. Bumaba. Tsaka tuloy-tuloy parang minsan inisip ko, okay, ito na ba yung pinakasagad ng pumapasok ng mga problems and negative energy? Pero hindi pa. May sasagad pa. Sabi ko, sunod-sunod ah. Nainitin kaya ta dyan, boss. Sara kaya natin to. Sarado mo konti. Masunog yung face ko. Masunog yung face. Kung sa Cyprus nasunog sa araw, ay sa lamig, dito naman sa araw. Sa araw naman, no? Bilin pa naman ng derma ko. Magpapaaraw. Sara natin, boss. Sorry ha. Tayo kay Doc. Ang mukha akong kukunin ni Lord na pala, no? Medyo hindi nakisama ngayon ng natin eh, ang weather eh. Pero ayan, kita naman si Boss Man. Forward na lang ako. Ayan. Diba? Mas okay pala. Oo. So, yun, no? Ngayon, Marvs, since napansin namin, napakadami mong ginagawa. Meron content creation, trading, crypto, negosyante ka, businessman. Paano mo yung pinagkasabay-sabay lahat? Anong sikreto diskarte mo dyan? Actually, ang daming ang nagsasabi niyan, no? Paano ko daw nagagawa lahat? Siguro yung lang, yung time management lang. Hindi ako magaling dun. Okay. Pero ang nakakatulong sa akin, siyempre yung mga tao ko. May mga taga-sagot ako ng email, meron ako taga-edit. So magsushoot ako, babato ko na lang sa editor ko. Tapos yung mga nag-i-email sa akin na kung ano-ano, may sumasagot. And then confirm ko na lang kung goods pa yan or hindi. Tapos yun, more on management lang talaga. Tapos hindi ako, pag let's say out of the country ako, hindi ako talaga nag-accept ng mga project para hindi ako matabunan. Right. Kasi grabe, buhos eh. Pero, again, ini-enjoy ko kasi siya. Siguro mararamdaman mo yung stress niyan pag hindi ka nag-enjoy dun sa ginagawa mo eh. Pero mag-enjoy ka, kahit gaano kadami yan, wala lang sa'yo, parang hindi ka nagtatrabaho. Correct. What I'm getting from you, boss, leverage. Yeah. Yes. No, kaya naman tayo nabubulunan kasi tanggap tapos hindi na pala natin kaya lahat gawin. And ikaw, kaya mas marami kang nagagawa, pinagsasabay-sabay mo kasi nide-delegate mo sa mga tao na... Yes, dine-delegate ko sa mga tao. And ang pinaka-ginagawa ko kasi, let's say meron ako isang project, tatapusin ko muna to. I might accept ng bagong project, pero sinisituate ko na 85 o to 90% na nung iiwanan kong project, medyo patapos na siya. Okay. So, yun. Pagka hindi pa siya working na 100% na sa sarili niya,
hindi muna ako mag-a-add ng iba pang gagawin. Kunyari, tayo ako ng restaurant, tayo ako ng club, tayo ako ng kung ano-ano. Make sure lang na okay na to, tumatakbo na to ng sa sarili niya. And then, tsaka ako magja-jump. Oo, no. Tapos, one step at a time, no? Yeah. So, eto, nakikita ka ngayon ng mga tao, very successful ka na, masasabi natin, established ka na, ang dami mo nang ginagawa. Pero hindi yung iba, kasi alam ko marami ka na rin mga interviews, meron kang pang sariling podcast, di ba? Oo. Pero sa mga nakikinig ng mga timawa ngayon na baka hindi ka pa kilala or first time ka lang nakita, let's do a point A check, no? Ano ba yung point A mo? Paano, bigyan mo naman kami ng mabilis, konting background. Paano ka nagsimula? Saan ka lumaki? Mayamang pamilya? Mahirap na pamilya? Anong tinapos mo? And paano ka nakarating dito sa... Siguro sa mga hindi nakakilala sa akin, sasabihin ko na medyo mahirap yung pinagdaanan ko dahil separated ang parents ko. Mama and dad ko magkahiwalay. Sa dad ko medyo okay naman yung buhay, katamtaman lang, pero dun sa mom side ko medyo challenging talaga. Dami kasi, may nakita kasi ako sa comment section na galing ka sa hirap, dishwasher ka before, empleyado ka before, promodizer ka before, pero kilala ka namin sa Bulacan kasi kayo may pinakamalaking bahay dun sa area, kayo lang may swimming pool, kayo ang nagsusupply ng manok sa Bounty Fresh, but di nila alam na yung sa sarili kong pinagdaanan. Side kasi yun ng stepmom ko. Okay. So, medyo okay naman yung buhay nila, no? Katamtaman, kaya na. Pero yung sa sarili ko kasi, hindi naman ako maasa sa kanila, hindi rin naman ako binibigyan. Kaya pagdating ko sa Manila, ganun ang buhay ko. Kaya pumasok ako sa pagdi-dishwasher. Yung dad ko kasi hindi rin siya, ang tawag doon, nang kukonsinte. So, may nagawa ako mali nun. Tayo nakabuntis ako. Yung natanong nyo nga kanina, nakabuntis ako, college ako. Hindi niya ako kinonsinte, literal, di niya ako tinulungan. So, pinagdaanan ko yung hirap, no, na pumapasok talaga sa mga medyo mahirap na trabaho. Okay, so pagdaanan ko yung ganun, and then nung gusto ko na lang mangyari, makagraduate. Kasi sabi sa akin ng dad ko, okay Marvin, gusto mong kumawala. Masyado kang parang black sheep nga yung dating. Gusto mo umalis dito sa bahay, walang problema. Pero tapusin mo yung pag-aaral mo. Siguro maybe because yun yung responsibility nila sa sarili nila, na accomplishment nila na okay, pag nakatapos ka, tapos na ako responsibility namin sa'yo. So ginawa ko, hindi na ako nag-shift pa ng college. Gusto ko na lang makaalis sa bahay, makatapos. So tinapos ko na. Diniskartehan ko ng matindi. Pagka-graduate ko, anong course mo? Business Ad Management Accounting. Saan ka nag-aral? St. Mary's College sa Baliwag, Bulacan ako nakagraduate. Baliwag, Bulacan. So pagka-graduate ko bro, ginawa ko, nag-apply ako agad. Okay. Ng work. So yun yung first job ko sa ABS-CBN. Artista. Sana nga eh. Ano pala? Sa finance ako. Okay. More on accounting, mga talent fee ng mga artista. Gumagawa. So sinong may pinakamalaking kinikita dyan? Yan sila Piolo, yan malalaki. Magkano pa depende kasi sa ranking eh. Per project kasi iba-iba eh. Iba-iba sa kanila. Sa parang project. Influencer din. Siguro yung yung mga top tier na artista, mga magkanong range, bigyan mo ng range million lang. talaga eh. May 3M, 5M. In a project meron o ding 100K. Minsan isang buong teleserye na yun, contract, ganyan. O kaya minsan naman may mga kinukumpit ako na. Nag-GMA network din kasi ako. Okay. Kinukumpit namin sa mga mall Mall tour? Mall tour, mall show, or kakanta lang sila ng 3 songs sa ganyan. So, hinahawakan din nila. Yun yung mga natatandaan kong trabaho ko ng mga oras na yan. Basta favorite ko rin kasi makakita ng mga artista, makasalamuhay yung mga artista, maging kaibigan yung mga artista. So, yun yung pinili kong trabaho. Yun yung naitatanong, pinsan ng lolo ko kasi si Felipe Gozon. So, sa JB. Kaya ako Gozon din ako, diba? But hindi ako mayaman, okay? Hindi ako mayaman. Okay. Tapos. So, yun, after ko ng ABS, nag-GMA network ako kasi nga puro tulog ginagawa ko. Pinapagalitan ako ng boss ko kasi pag lunchtime, is either natutulog ako or nanonood ako ng mga, dami kasi studio doon eh. Pupunta ako sa mga taping. Kasi nahilig ako makita ng artista ng time na yun. Okay. Nanonood lang ako sa madaling salita, kahit kamag-anak ko yung nagpasok sa akin doon, which is Gozon din, hindi pa rin nila ako kinontinue. Salot ako ng lipunan. Hindi talaga para sa akin ng empleyado dahil hindi ko kayang manatili sa desk ng buong araw.
nangangati talaga. Yeah. Bakit nandito lang ako? Pinagpiprint lang ako ng mga... Ako din. Ano yun? Yung mga resibo. Yung mga, ayoko na talaga. Okay. So, naghanap ako ng way paano ako makakatakas sa ganitong Setup. position. Mhm. Setup. Sakto-sakto, may mga text, uso nun yung mga text blast. Okay. Ang parang, kung gusto mo bang kumita ng ganito? Maya. Anong year yan? To? Anong year yan? 2011 to eh. 2011. Okay. So, tama-tama, may nag-text sa, gusto mo bang yumaman or kumita ng extra, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Punta ka lang sa Ortigas, ganyan-ganyan. Yan. Sabi ko, sige, mukhang yayaman ako. Mhm. Pagod na ako ng trabaho. Mhm. Siyempre. Ah. Mga ilang days pa, no, bago ako makapunta doon dahil nga tinatamad akong pumunta. Mhm. Gusto ko na lang ipahinga. Mhm. Pero isang beses, umattend ako. Okay. After ng work, nag-effort pa ako pumunta ng Ortigas kasi sa ano ko noon ABS-CBN, no? Mother Ignacia. Tapos QC ka nakatira. QC ako nakatira. Mhm. So, Okay. gaganon naman ako. Ah, But, okay. again, ayun nga, nakita ko yung sistema ng business nung pinakita sa akin. Sabi ko, mag-i-invite lang daw ng isa sa left, isa sa right. Yayaman na daw ako. Alam na. Networking pala. Anong company yan? Im Global yun eh. Im Global. Yung first MLM ko na napasok, Im Global. Okay. Oo, yun. Hindi naman ako kumita. Hindi ka kumita? Hindi ka ako nagtagal? kumita. Hindi. Kasi hindi Okay. ako nag-training. Ah, Wala ako na-attend ng kahit isang training. Dahil busy ka rin sa work. Busy ako sa work. Okay. Hindi rin sakto yung time ng work doon sa time ng mga trainings nila. Ipapahinga ko na lang. Okay. Kaya ayun, di ako kumita. Tapos, saan ka naman napunta na nun after nun? Pero, nagtatrabaho ka pa rin sa GMA, di ba? Side hustle lang to, kumbaga. Side hustle lang. Pero ito nga yung catch doon. Meron akong isang tito, which is mentor ko siya. Okay. Sabi niya, Marvin, sumali ka pala sa MLM. Sobrang tagal na nating may-ari ng, tito ko yun, may-ari pala siya ng networking company. Okay, anong... Which is Barley. Ay, Barley. Kung alam niyo yung Santay Barley. The Barley nakikita. Company. Sa tito mo pala yun. nakikita namin yan. Oo. So, siya yung owner nun. So, ang ginawa niya sa akin, hindi niya muna ako pinag-networking. Ginawa niya sa akin, pinag-training niya ako ng pinag-training. So, Okay. pinag-attend niya ako sa mga speakers training, sa mga, alam mo na, yung mga makakapag-grow muna ng ano mo, mentality. Kasi employment mentality ako. Okay. Correct. So, nag-switch ako ngayon to business mentality and how to, talk to people, human behavior. Yan. Yan yung mga pinaral ko bago niya ako sinabak, which is yun yung talagang okay. Yun yung talagang goods. Naging goods ka dun sa ano yan. Nag-resign ka na yan. Nung kumita na ako, 3 months. Okay. 3 months nung medyo napantayan na niya yung sweldo ko sa kinikita ko, which is ang bilis lang naman nangyari yun. Kasi equipped na ako trained na ako. Nung napantayan niya yun, doon ako nag-decide. Sabi ko, hatawin ko to ng full time. Pero introvert ka ba or extrovert? Hindi ko masabi. Alam mo yung may mood ako na gusto ko sa loob lang. Minsan gusto ko talaga ambivert. lumabas. Oo, parang... So minsan extrovert, minsan introvert. Yes. May enjoy mo parehas from time Kalmado to ka lang time. talaga magsalita pero extrovert ka rin minsan. Oo. Minsan gusto ko lang na dito lang ako, manonood lang ako Netflix or babasa-basa lang. Pero minsan naman bro, kating-kate kong lumabas. Kaya nga ang mga negosyo ko, it's either club, restaurants, bar, night, or mga night. May mga KTVs pa nga ako, JTVs, meron din akong ganyang business. Ewan ko kung alam niyo yun. Tsaka maraming tao talaga, tinatao talaga ng mga negosyo. Yes, diba? bro. Alam ko na extrovert ka talaga, boss. Kaso, sign of aging na yata. Actually. Kasi ako din eh. Actually nga. Nung kabataan ko, So talagang switch. palong-palo ako. Pero ngayon, ako naman ngayon, parang di ko na trip mag-clubbing. So, tahimik na lang. Tahimik na lang, tsaa-tsaa lang sa bahay. Yan. Ayan. O kaya kung mag-ano man, Chito konting trips. friends lang, mga Yeah. hindi katulad dati, boss, gusto ko talaga. Napakadami. Lagi lumalabas. Oh, no? pero extrovert pa Depende rin sa ako. kasama na lang siguro. Agree. Depende sa Correct. kasama. Agree. Ayan. So, yun. So, ito na. Nagiging successful ka na dito 3 months after being dito sa networking company ng tito mo na Barley, di ba? Mm. Ano nang nangyari after nyan? So, mga 2012, ganyan? Yes. Okay. So medyo okay na. Equipped na ako. Kumikita na ako ng milyon-milyon. Nung nag-milyon-milyon na ako, syempre natututo na rin ako how to handle business. Okay. Nakakasalamuhan na rin ako ng mga bilyonaryo, Mm. mga nakakasama ko na sa mga minsan sa team building or sa mga meetings. Ino-observe ko kasi siguro yun ang naging ugali ko. Observer ako Okay. at gusto ko ring maging billionaire. Okay. Now, sa katayuan ko na to, gaya nung situation ko sa ABS-CBN, sabi ko, ayoko ng ganito. Mhm. Gusto ko mag-level up.
Naghanap ako ng ibang pwedeng gawin. Okay. Nung nandun ako sa posisyon na kumikita na ako ng milyon, nakita ko naman yung mga tao kumikita ng bilyon. Okay. So medyo, teka, parang mas okay yung ganung buhay. Oo. So ginawa ko, pinag-aralan ko yung behavior or yung mindset ng mga billionaires. Tama. That's the time, nagpaalam naman ako sa tito ko. Na sabi ko, aalis ka na doon. Oo, mag-e-explore ako ng ibang company, mag-e-explore naman ako ng magtatayo ako ng sarili kong business. Napasok din ako sa mga iba-ibang networking like I Am Worldwide. Oo, so may mga ganun din ako napasukan. Tapos nag-JC Premier din, yung mga ganun. Pero itong mga sinasabi mong mga nakilala mong bilyonaryo, ano sila? Anong negosyo nila, ba't sila bilyonaryo? Yung iba real estate, yung iba restaurants. Okay. Halo-halo na, yung kumbaga. iba mga nagtitrade din o mga ganun. Pero nung panahon na yun, wala pa ako talagang alam sa trading. Nakikita ko lang ang gaganda ng buhay nito mga to. So, tinignan ko muna paano sila kumilos. Okay. Kinopya ko, no, kung paano sila mindset, paano sila mag-isip. Tinanggal ko yung mga negativity sa isip ko. Yung mga doubts na nakatanim sa utak ko. Sabi ko, hindi ko kailangan to. Kailangan ko tong tanggalin. So, kinopya ko yun and then, nagtayo ako ng sarili ko negosyo. Tayo muna ako ng direct selling business. Nagsimula ako sa pa-drawing lang sa kwarto ko ng gusto ko pabango yan. Nag-isip ko ako, anong product kaya pwede kong ibenta? Kasi yung mga kumpanya na pinuntahan ko, mga bilyonaryo. Meaning, kailangan ko maging may-ari ng kumpanya para maging bilyonaryo. Correct. Parang yun yung naging ano ko eh. Kasi okay, kumikita ko ng milyon, pero kahit anong hataw ko dito, eto na yun. 5 million, 10 million. Yeah. Gusto ko maging bilyonaryo. Tayo ako ng sarili kong business. Nakaipon na ako, tayo ako ng sarili kong, hindi networking Anong direct business selling yan? lang. Perfume, mga coffee, mga ganun. And then, na-expose naman ako sa mga restaurants. Nagtayo ako ng bar, nagtayo ako ng restaurants, nagtayo ako ng media company, kung ano-ano na naisip ko na gusto ko din. Okay. Yung tipong... So yung puhunan mo galing sa networking, pinapuhunan mo sa mga businesses. Yung pinakauna, sa MLM ko siya nakuha. Okay. Tapos itong mga businesses mo, nag-thrive ba to lahat? Hindi. Madami akong business din na nagsarado. Okay. So, hindi siya hit and miss din talaga. Ano yung mga pumutok naman? Yun, yung mga bar. Yung mga sinabi mo, yung bar, yung restaurants. Oo. Media company. Media company. Now, okay. Ito naman na nangyari sa akin. Nakita ko naman yung iba na may mga traditional business sila. Pero nagtitrade. Okay. Yung iba sa stocks. Like yung tito ko, minsan, meron akong time na hindi ko siya pwedeng storbohin. Kasi mini-mentoran din niya ako eh. Di ko alam, mga 3 p.m. yata yun if I'm not mistaken. Bawal ko siya storbohin, bawal ko siyang kausapin, o bawal ko siyang tawagan. Kasi meron daw siyang tinitrade or something sa stocks. Focus siya dyan. Focus siya. Sabi ko, ano yun? Sabi, tuturuan daw niya ako pagka lumaki-laki na raw ng sobra yung kita ko. Sabi ko, sige. Pero narinig ko na, trading, ganyan. Okay. And then nakasalamuha ko ng isang business partner ko rin sa perfume before na nagfo-forex trading. Okay. Alam ko naman yung kinikita namin sa mga traditional business namin. Kaya lang, nakita ko yung mga kinikita niya habang kumakain kami. Alam mo yun, kumakain kami, pag ganyan-ganyan lang siya ng cellphone. Tapos napakita, bro, kung mo kumita ako. 2 million, 2 million, 3 million. Nagpapakita siya, 1 million, 2 million, 3 million, araw-araw. So, ibig sabihin, 1 million lang per day sa... Sabihin mo ng 20 days siya nagtitrade, no? May 20M siya. Solid. Sabihin mo na hindi siya nagtrade or 500,000 lang kitaan niya. Sabi, ang laki na kinikita. Correct. So sa sobrang gigil ko, yun ang unang-unang nagturo sa akin ng trading. Forex. Kasi kinulit ko talaga siya. 5 a.m. kami natatapos. Willing naman siyang turuan ako kasi sabi niya, bro, madugo tong pag-aralan. Narningan na niya ako na hindi doon. Sabi ko, willing ako, bro. Gusto ko maging bilyonaryo. Turuan mo ako. Kaya lang, may mali lang dun sa naging mentor ko sa trading. No? Okay. Feeling ko, genius talaga siya. Okay. Sobrang galing niya mag-trade. But ang mali niya, no, pumasok siya sa isang broker na nagsarado. Okay. Ang problem, yung mga taong tinitrade din niya yung pera, mga congressman, senador, tumakbo yung yung exchange. Nako. Sino nga hanapin? Di yung siya. Correct. Hindi mo na mahanap yun eh. Ngayon, nakulong siya. So, yun siya yung unang-una 2015 yata yun, if I'm not mistaken. Siya yung unang mentor ko, bro. Sobrang galing niya mag-trade. Like, hands down talaga ako. Galing. Sa exchange siya nadali, no? Exchange siya nadali kasi siya yung humaharap sa tao and ang lesson doon kasi
kaya mo naman yumaman mag-isa eh. Bakit ka kumukuha ng Investor. pera ng ibang hindi niya matanggihan siguro. Kasi, bro, ito, sayang to. Let's say 20 million, 30 million yan. Trade mo yung pera ko. Tapos, may percentage na lang. Tumakbo yung broker. Nawala siya. Yun lang. Hindi ko alam kung nakalabas na siya ngayon, but I hope, I pray na nakalabas na siya dahil yung kaibigan ko na yun, napakabait niya. Mali lang siya ng broker na napasukan. Sumabit lang So ngayon, dito sa forex trading pala nauna sa'yo, no? Stocks ka na rin nun. Bumibili-bili lang. Okay. Bili-bili pala. Pero nag-thrive ka dito sa forex trading. Actually, yung time na yun, no? Kumikita siguro ng konti pero mas malaki yung losses ko. Okay. As in, puro talo. Sabihin ko na sa inyo. Yung mga unang taon ko sa forex, 1, 2 years, 3 years yan, puro talo. Hindi ko sinukuhan talaga. Okay. Tapos, after nun, crypto na. Siyempre may mga businesses na ako. 2015, nag-aaral na ako ng forex pero naririnig ko na yung crypto. 16? 2015. 15, okay. 2013 ko unang narinig yung Crypto. Bitcoin. Yeah. Sa isang downline ko sa networking. Kakalabas lang nun Bitcoin nun, tama ba? 2009 siya pero 2013 ko na narinig. Okay. Sabi niya, sali ka dito, 5,000 lang Mura pa yung Bitcoin, sabi niya. Ewan ko kung 5,000 yung membership or 5,000 yung coin mismo Bitcoin. Sabi ko, niyan, meron na ako networking, huwag mo na ako isali sa ibang Kala ko talaga networking ulit. Di ko siya pinansin. Okay. Mamaya may nag-approach na naman sa akin 2015, tropa ko, na downline ko din siya. Nagulat ako bro, yung buhay niya. Ano na talaga bro, yumaman ng todo. Sabi ko, anong ginawa mo? Di ba nagbebenta lang naman tayo ng product? Sabi niya, bumili daw siya ng Bitcoin noon, tapos tumaas yung presyo. Sabi ko, ano yan? Una, ayaw ko pa maniwala. Sabi ko, narinig ko na yung Bitcoin na yun. So, ayaw niya ako bentahan. Ginawa ko, pinilit ko siya. Sabi ko, ikaw nag-introduce sa akin ngayon. Ayaw ka niyang bentahan ng Bitcoin? Oo, kasi daw nag-hold daw siya. Sabi ko, sige na, kahit 3 lang. Napilit ko naman. Okay. Tapos, yun, nung nagbenta siya sa akin ng 3 Bitcoin, andun lang siya sa CoinsPH wallet ko. Kasi wala naman akong alam sa Bitcoin eh. Hindi naman siya talaga alam. Nagulat na lang ako noong 2017. Di ko pinapakailaman yung wallet ko na yun, CoinsPH. Gulat ako, bro. Sobrang laki 3M na. Boom. 20K ko lang siya nabili isa eh. Ha? 20,000 pesos. Mo naging 3M. Literal. From 2015, kailan mo nakita? 2017? 2 years. Yun yung pumututok ko yan, mga December, di ba? Tumalo ng parang $20,000. $20,000. Parang naalala ko, New Year yun eh. Mga ganun eh. Nakatatalon pa ako nun. Tapos check ako. Seryoso ba to? Okay. Tapos tumaas-taas pa siya. Pang. So ginawa ko, withdraw. Withdraw mo lahat? Hindi Kumurot ka lang? Kumurot lang ako, no? In-enjoy ko naman. So, sa madaling salita, sakto, 2018, bumagsak yung Bitcoin. Tama. Believer na ako. Bumili ako. Okay. Doon na nag-start. Nagsuswitch na ako noon ng forex trading to crypto trading. Crypto trading. Yes. Yun na yung naging history ko. Bakit ako nag-crypto. Okay. So, literal, wala talaga akong alam sa Bitcoin. Katulad ng karamihan. Narinig lang ang Bitcoin. Walang pa-expert dyan. Yung mga expert dyan. Tigilan nyo ako. Yun yung pinag-usapan namin kanina sa intro. Na sabi ko nga, actually maraming ang nambabash dito kay Marvin ng mga toxic na mga trader na alam mo yung nagmamagaling ba? Yung natuto lang kaka-alam lang nila ng trading ngayon tas expert tas ibabash ka porket nag-advance training sila ng mga dahil hulalisis ka daw. Hulalisis talaga ako pero mas mayaman ako. Ayun nga sabi ko, di ba din hulalisis? Mas okay na yun kaysa naman ang galing-galing ng mga mag-analyze, di ka naman kumikita, di ba? Shoutout sa mga trader dyan guys, ito aaminin ko. Sorry joke lang yun. Di ako mayabang na tao. Anyway, maraming mas magaling sa akin mag-trade. Mas magaling mag-analyze ng market, magagaling mag-drawing, magagaling mag-chart. Pero hindi ko galing mambash ng ibang content creators. Plus, yes, okay, ako na yung hulalisis. Hinuhulaan ko yung trade ko. Yun ang nila sa tagline. Technical hulalisis yan. Yes, but I have a strategy which is effective sa akin. Kung yung hulalisis strategy ko na yun, effective sa akin at nagbibigay sa akin ng profitable profit ng income, so yun yung effective sa akin. Yes. Kumikita ko. And yun yung reason bakit ako nakaka-generate ng income sa pagtitrade ko. Effective sa akin yun. Okay. Ngayon, iba yung style ng magagaling, di ba? Maraming gumagamit na iba-ibang strategies. Babash nila ako, walang problema. Pero,
pakita niyo yung resulta niyo. Kasi kung magtuturo kayo sa tao, pakita niyo yung resulta niyo, hindi yung puro drawing. Ako kasi makikita mo, pumunta ka sa bahay ko, yan sila, nakapunta sa bahay ko, nakapunta sa kung ano-anong businesses ko. Nakikita nila, may resulta yung pagtitrade. Legit talaga. Legit na may resulta yung pagtitrade. Hindi ako nagdo-drawing lang. Okay? Kayo na yung magaling. Sa inyo na yung trono na yun. Basta ikaw yung may resulta. Pero may share mo ba, Marvs? Posible ba na eto ngayon, quick lang, para sa mga hindi pa nakakaintindi, baguhan, ano yung strategy mo? Kaya ba yan kahit mabilisan lang na... Yeah, oo. Actually, simple lang, no? Hindi mo kailangan ng sobrang matinding strategy na parang aalamin mo lahat. Mangyayari sa inyan, analysis paralysis. Sa dami ng inaral mong strategy, hindi mo na alam ano i-apply mo. Tapos nalilito ka na. Siguro ako, nahanap ko lang yung very simple lang, support and resistance. Yun ang unang tinitingnan ko. Time frame from mataas na time frame, titingnan ko muna yung zoom out ka muna, tingnan mo muna yung month, tingnan mo yung daily, yung 4 hours, paliitin mo. And then maghanap ka ng strategy wherein, kunyari, nagbe-breakout na siya or nagche-change na siya ng structure. Diba, alam natin na merong uptrend, merong downtrend. Siguro, doon ako pumapasok sa pag-change niya. Okay, kung alam ko na yung uptrend niya, nagche-change siya sa pa-downtrend. Tapos syempre, hanapin mo rin yung mga kailangan gumagamit ka rin ng mga moving averages. So mostly siguro para hindi na natin sa mga hindi naman nagte-trade, no, baka malunod sila sa sinasabi ko. Manosebleed. Basically guys, lagi namang support and resistance lang. Lagi namang may level lang na pinupuntahan yung market. Ngayon, trade ako pag nagbe-break. Okay, nag-iiba yung direksyon. Sasabayan ko. Pero marami pa yan. Gagamit ka pa ng Fibonacci, gagamit ka pa ng mga moving averages, gagamit ka pa ng iba-ibang tools, no? But in combination na yun ng mga inaral ng ibang traders, gumamit sila ng ICT. Okay, libre sa YouTube yan. Pwede nyo panoodin. Yung iba gumagamit ng smart money concept. Ewan ko kung nagigets nyo to, nagtitrade kayo. So yan, so yung mga nanonood ngayon, hindi nyo rin magigets to. Basically, basic lang yung ginagamit ko. Kaya nga hulalisis lang. Pero marunong ka. Hindi man siguro kasing deep nung kanila. Parang kasing tedious. Yes, kumbaga sila, okay, inaral ko yung ICT, inaral ko yung smart money concept, inaral ko yung iba-ibang mga harmonic patterns na yan. Pero hindi ako expert doon. Basic lang. Inalam ko lang paano siya. Okay. Inalam ko lang kung paano siya nangyayari, order block. Alam ko lang siya. But hindi ko din siya ganun ginagamit. Okay? Hindi ko masabi. Effective yun sa kanila. Pwedeng effective din sa akin pagka kinopya ko yung strategy, but nakahanap ako ng sarili kong strategy. Yun na lang siguro yung pwede ko sa inyong sabihin. And sa mga gustong mag-trade dyan, na mga nanonood ngayon, find yung strategy nyo na mag-work sa kanila. Na mag-work sa inyo. Kasi pagkaiba tayo ng psychology, magkaiba tayo ng pag-handle ng emotion, which is sobrang laking part sa pagtitrade. Okay? Pwede ka maging greedy, pwede ka maging impatient. Alam mo yun? So, yun yung mas malaking factor. Sabi nga nila, 10% yung skill, pero 90% how you handle your mindset. Correct. Yung emotion. Yun ang trading. Okay? Labanan yan ng mga matatalinong tao. Just imagine. Tapos gusto mong labanan. Diba? Kaya nga may smart money concept eh. Oo. Diba? Labanan ng psychology. Labanan ng emosyon. Kaya pagpasok mo, sabihin mo, bakit ganun? Lagi akong mali. Buy and sell na nga lang, mali pa. Because alam nung mga big players yung mindset ng lahat. Psychology yan, trading psychology yan. Yun lang siguro ko, medyo basag na kasi yung emosyon ko eh, nakokontrol ko na eh. Hindi mo ako basta-basta kahit i-bash mo ko na i-bash, hindi ko na maapektuhan eh. Kasi kaya ko na kontrolin yung emosyon ko eh. Yung mind and emotion, kaya kong paghiwalayin. Huwag lang below the belt kasi kakasuhan kita. Tama naman. Ang ganda nito, Sob, yung nakukuha ko kay Sob Marvin. Balikan lang natin. Correct. Yung nagsisimula siya, grabe yung grit nitong taong to. No? Kasi a lot of people na, kunyari, yan yung mga nambabash kay Sob Marvin kasi nakikita na nila, yaman na nito, dami ng mga kotse, gaganda ng kotse, dami mga negosyo. Siyempre, naiinggit yan eh. Doon naman nanggagaling niya, kaya nambabash na sila eh. True. Diba? Yun lang naman talaga. Hindi nila nakita kung paano nagsimula tong taong to. Nalintik talaga. As in, from the bottom, na sinubukan mag-network eh, pero wala rin kinita. Pero, ito yung malupit. Sa Forex, wala rin nangyari. Puro talo. Puro talo. Ang malupit sa kanya, Sob, nakita ko kay Sob Marvin,
di siya tumigil, i-grow yung sarili. Aral, Yes. nakahanap ng solid na mentor, Totoo. hindi tumigil mag-aral hanggang sa matuto, hanggang sa magka-resulta. Ito pa malupit, kahit may resulta na, hindi pa rin tumigil. Wala, bro. Kumita ng milyon, isipin mo yung ibang tao, relax na yan eh. Okay na ako, milyonary na ako Siya eh. next level, bilyon. Ito, ay may bilyonary pala. Ano ba yung next mo aralin? Yes. Malupit nun. Exactly. Ako Kasi, naman nakuha ko sa'yo, Marvs, ano ka eh, parang execution agad. Tira oo. agad. Yan, oh. Wala nang analysis paralysis, no? Diretso, bro. Laban. Pag may naisip akong idea, ito siguro yung strength ko na gusto ko rin i-share sa inyo, guys. Na let's say may idea ka, ewan ko kung na-encounter nyo na to, may idea ka na naisip mo, tapos hindi mo siya ginawa, magugulat ka, the next week, may gumawang iba. So, ang strength ko is, pag may naisip akong idea ngayon, let's say ngayon, no? Ngayon din, gagawin ko. Banata. Kunyari, naisip kong magtayo ng perfume business. Hindi ko na papagpabukas. Ngayon pa lang, naghahanap na ako ng supplier ng bote, ng supplier ng pabango, ng mga scent or what. Naghahanap na ako ng logo, isip na ako ng pangalan. Ngayon, kailangan gawin ko na siya ngayon. Yeah. Galing. Ganun ako kagigil. And that's the common ugali ng mga successful milyonaryo-bilyonaryo. Urgency. Urgency. No? May Yeah. urgency talaga na pag may naisip, execution na. Yes. Correct. Sorry. Sige. Since ito, no, goal mo ay maging bilyonaryo. Tapos, hulalisis ka, di ba? No. Anong prediction mo? Kailan to? 3 years? 5 years? Anong year tingin mo? Based on sa current na nangyayari sa'yo. 2024 ngayon, ano? Yes. Siguro may hit natin 2025. Next year na Ay, yan. next year na yan. I-ano na Next natin year yan. na yan. Hopefully, itong taon or next year, mahit natin yan. Okay? Okay. Ito, dinideclare ko sa universe. Kayo yun. Ah, Tayo yun. Tama. Para, alam mo yun, mas malakas yung energy. Wow. Correct. Nice. Agree. Kailangan ko siya i-declare. So, 2025, billionaire tayo. Hey! So, most of your income ba is nanggagaling from crypto trading? Halo-halo. Traditional business, may mga products, meron din tayong sa pagiging influencer natin, of course. Pwede ba natin isa-isahin yung mga yan? Yung mga Crypto, negosyo. yung mga Sige. sources of income mo? Traditional business. Ano yung mga traditional may mo? club, Club. may restaurants, marami, bars. Bars. Meron tayong mga media company. Okay. Meron tayong... Yan pa yung dati. Tuloy pa rin hanggang ngayon. Oh, meron pa rin. Tapos may magbubukas Nadagdagan ulit pa. ngayon. Okay. Sa Kainta. Ito, kakabukas lang namin ng Tipsy Pig Alabang. Hype Club. Yan, kita-kita tayo doon. Marami pa eh. Actually, mga nasa 13 yan eh. 13 traditional business. Mga traditional yun. Okay. Yung 13 Dami. yung traditional business. Okay, tas crypto. Trading. Crypto trading and then yung pagiging influencer nga natin. Siyempre, Okay. nakakadagdag din siya ng income. Correct, Kahit correct. papaano. Mhm. Panggas, ganyan. Yeah. Siyempre, rapper ka pa ngayon. Nakita ko yung video ni Angelicang. Yun. Mga 4 times kong pinanood kasi sobrang nagagalingan ako sa'yo eh. Ito, guys, itong Siyempre. nakikita nyo mga bahay na to sa sa wife ko, family ng wife ko. Yan. Mary Grace Cafe. Kung kumakain kayo sa Mary Grace Cafe. Okay. Yan. Oh, sa So, wife mo yun. Sa pamilya ng wife Yung mo. wife ko, tita niya, kapatid ng mom niya si Mary Grace Oh. Cafe. So dito kami nag-Sunday lunch. Okay. Ayan, ito dito yan. Since dito tayo nag-iikot ngayon. Oh. So hindi sila nagpapa-franchise sa kanila Hindi lahat nga. yun. Oo, hindi nga. Kaya lagi rin kami sa Mary Grace Cafe. Mm. Kaya yan, isa pang billionaire Oo. na tinitingnan din natin, i-observe din natin paano sila mag-expand, paano sila mag-isip. Yan, Yeah. very religious tong mga to, like spiritual talaga sila. Yes. If you want to learn more how to manage your finances well and start investing to grow your money, punta ka lang sa aming TikTok channel at Timawa Podcast and then click the link in our bio, tap mo tong free financial and investment consultation, register to this form, and then wait for the call of our team para ma-schedule namin yung free consultation mo. Be more responsible with your finances with Timawa Podcast. So Marvin, ito naman may tanong ako sa'yo. Pwede mo rin hindi sagutin Okay. Kasi ito medyo tabo to sa Pilipinas or medyo sensitive. Pag-usapang kitaan. Okay. Or baka takot sa BIR. Gamitin mo na lang yung mga yung Magic mga words. magic word, mga Sige. around. Sige, Ganun. kasi baka matulad ma-BIR. tayo kay Rosmar. Rosmar. Oo nga eh. So, Boss Marbs, magkano na kaya
or magkano na ba ang total na kinita mo sa pag-crypto? Like total? Estimate lang. Dyan. Baka nga BIR ang next na tumawag sa akin yun. Nagbabahid ako ng tax. Pero ako mga accountant na tumatrabaho niyan. Correct. Bakit? Di ba hindi nare-regulate ang crypto? Bakit? Paano yan natataksan? Ako, nagsiself, bayad. So, may nag-aasikaso na mga accountant ko na ito yung kinita ko. Bawal na yung taon. Babayaran ko yung tax. Kasi baka mamaya silipin tayo. Even yung YouTube ko, di ba? May nagtatrabaho ang accountant. Sinasubmit nila yung kinikita ko. Merong report yan sa YouTube ko magkano kinikita ko. Tapos, babayaran ko siya ng self-payment ko. Kasi hindi siya diretso eh. Hindi naman nila maaano yung crypto. Correct. Yung mga traditional businesses ko, may mga tax naman lahat yan. So, yung sa crypto, ganun ang ginagawa. So, magkano na sa crypto? Basta mga more or less, mga hundreds na rin. Okay. Hundreds M's na din. Yeah. No? Pwede na. Pang-kape-kape. Panggas. Pwede na panggas. Pwede na. Okay na din. Goods Panggas na sa din. buong Pilipinas. Pabinangan next year eh. No? Okay din. No? So, feeling ko, nasagot yung tanong natin kanina na legit bang kumikita sa cryptocurrency? Correct. Legit naman talaga. Legit Guys, ito sa mga nanonood ngayon, huwag kayong mafo-FOMO. Yes, legit kumikita talaga sa crypto, pero nakita nyo, may mga pinagdaanan kami mabibigat. So, ibig sabihin, pwede kang kumita ng malaki sa crypto, pwede ka ring malugi, pwede ka ring masunugan, pwede ring, kaya wag mo ilalagay dito savings mo, emergency fund mo, wag extra money mo lang kung magki-crypto ka. Plus, aralin mo ng maigi. Wag mo nang daanin yung nangyari sa amin, na kami yung, alam mo yon, yung sumubok, natalo, nasunog. So, ikaw, aralin mo na ng maigi bago mo pasukin para hindi mo kami sisisihin dahil narinig mo yung crypto sa amin. So, before you invest, make sure na inaral mo yung bibilin mong coin. Or kung magte-trade ka man lang, aralin mo maigi. Kasi hindi biro. Nagbibigay siya ng milyon na income because milyon yung dinededicate naming time, effort to study yung trading. Yung crypto. So, hindi siya madaling kitaan pag marunong ka na. So, ngayon ba, Sob Marvin, in general ba sa crypto, may bearish and bull run din dyan? Oo naman. O depende per coin? Depende per coin yung galaw niya. Pero meron kasi tayong tinatawag na yung crypto bull run or crypto crypto. So ngayon bearish ngayon or bull? Medyo nagbubull na siya ng konti because na-approve yung yung spot ETF, Bitcoin ETF na tinatawag. Kumbaga magiging mainstream na yung Bitcoin. Ina-accept na siya ng institutions o ng US. Kasi dati hindi mo alam kung legit ba o hindi. Ngayon, alam mo na legit dahil nga inapprove na nga ng SEC ng US yung Bitcoin Spot ETF. Mas makakapasok na yung mga big institutions. So, mapapansin mo dito sa Pilipinas, bakit yung GCash may GCrypto, yung PayMaya, yung Maya, meron na rin silang crypto. Meaning, accepted na siya actually. Mas napaganda lang because dun sa Spot Bitcoin ETF, pwede nang bilhin ng mga big institutions. Correct. So mainstream na siya, which is good point yun. Possible magdadrop pa yung presyo niyan, magbababa pa before siya umakyat talaga ng maganda-ganda. But ang importante, andun na tayo sa era na tanggap na siya. Tanggap na, no? Okay, hindi mo na pagsasabing scam or what. Ang scam na lang, third party company, gumawa ng sistema, mag-i-invest ka, may percentage ka daw na marireceive. So, yun ang ingatan ninyo, yung mga ganung pagkakataon na, diba, sabihin, ano ka ng Bitcoin sa amin, tapos kikita ka ng 5% or 20%. Wala akong ganun pamamaya, may scam na naman dyan. Ako, nadali ako ng ganyan. Ito, i-scamin pa ako. Mining daw. Naglaho. Ingat lang tayo, guys. Pag too good to be true, ayan na naman, wag na tayong pumasok. Correct. Yes, kikita ka dyan, 1 month, 2 months, 3 months, pero pag pumotok yung kumpanya, lana. Ikaw yung huling pumasok Pwede kawawa ka. Ponzi scheme pa rin. Ponzi scheme pa din. Correct. Okay, wala akong investment. I'm sure after nito, maraming mag-a-add sa inyong Marvin Puppies. Wala akong investment, please lang. Walang tatawag sa akin na nagpasok ng 3 million na deposit na, please. Pero may mga nagpapatrade sa'yo, tumatanggap ka. Kunyari, mga malalaking account, ganyan. Noon, ngayon hindi na. Hindi na. Kahit
offeran nyo ako ng 50 million, 100 million, hindi ko na ititrade yung pera ninyo. Okay. Dahil natuto na ako, ayoko ng responsibility ng ibang pera ng ibang tao, which is naging challenge din sa akin yan ng mga nakaraang taon. Yeah. Ayoko na. Ito sa Marvin, no? Kasi last time na medyo nabanggit namin at napag-usapan namin yung trending issue tungkol sa Binance. Ano na bang update ngayon dyan? Ano na bang galawan dyan? Ano na bang estado? Ako guys, siguro magbibigay ako ng personal opinion ko. Based kung paano ko siya nakikita. Okay, nakita kasi ng buong mundo na si CZ, which is the founder of Binance, na magbabayad ng 4 billion, 4.3 billion sa SEC ng US, possible February. Syempre, narinig ng SEC Philippines. Anong iisipin ng SEC Philippines? Kailangan din namin yan. Kailangan din natin yan. Diba? Hindi dahil sabihin na natin gusto rin naming mag-cut ng cake, di ba? O kumuha ng fund. Yun lang yung sarili ko opinion. Gusto rin nilang mag-comply si Binance dito sa Pilipinas. Okay? Kasi pumunta na si CZ dito eh. Okay naman, wala naman naging problema or something. May naging problema pero at least nagagamit pa rin natin. Kaya lang nung pumutok yung issue sa US, that's the time umalma na rin si SEC. Pengi rin kami. Yun lang naisip ko. Personal opinion ko to. Hindi ko sinasabing eto yun ha. Personal opinion ko lang to. But maganda pa rin yan pag nag-comply si Binance. Kasi pag nag-comply si Binance, sige, bayaran mo na si SEC kung anong dapat siya ayusin, ma-regulate ka na rito. Magagamit na natin siya ng maayos. Correct. Diba? Okay yun. For me, good yun. Mare-regulate ka rito. Okay. Walang problema. Kaya lang, kung hindi magko-comply or hindi aabot sa oras na binibigay, which is 90 days, ito na yung February, mangyari, iba-block nila. Yung Binance. Siyempre, yung iba, matatalino, gagamit ng VPN. Correct. Mas maganda pa rin na ginagamit natin siya ng hindi siya. Ganun. So, just to be safe, maglipat na lang kayo muna ng crypto ninyo. For now. Correct. So, yan. Ako, meron naman akong link sa bio. Promote na. Sa TikTok. Kaya sa TikTok, punta lang kasi TikTok, Marvin Fabis Official. Meron naman doon link eh. May OKX link doon. Yun ang ginagamit ko ngayon. Sa mga nagtatanong, saan ko nilipat? Yun, may OKX link ako doon. And namimigay ako sa ngayon, itong araw na to, ng mga pang-fund sa mga nagre-register. Bakit mo nga yan ginagawa pala? Kasi napansin namin marami kang mga content na namimigay ka ng fund, namimigay ka ng pera. Bakit mo yung ginagawa? Let's say ganito. Meron akong kinita sa pagte-trade ko. Meron akong inaalat na fund doon na pambigay sa tao. Kumbaga parang giving back. Okay. Parang tithing. Parang tithing ko na, okay, sige guys, ito pampondo. Ngayon, pwede nyong i-trade yan, at least totoong pera, or pwede nilang withdrawin. Bala sila. Kung ayaw nila mag-trade, at least mag-sign up ka sa link ko. Goods din sa akin yun. Kasi nag-sign up ka sa link ko. Win-win din sa atin. Binigyan kita ng pampondo, at least nag-sign up ka sa link ko. Which is good din sa akin yun. Okay din sa akin yun. Win-win. Kasi baka mamaya mag-trade sila sa future, at least natutulungan din nila ako. Kasi may bonus yun sa kanila, may bonus din sa akin yun. So, both kami nagbe-benefit sa fees. So, hindi ako magiging hipokrito, guys. Meron yung benefit, kaya nga ako nagpapaano ng link din. Correct. Hindi ko naman sabing wala. May benefit ka at least, nag-give back ako sa tao. Partly ng aking ng income. Di tsaka malaking tulong yan, Sob Marvin ha. Kasi yung iba dyan, baka mamaya passionate naman. Wala lang panimula eh. Di ba? Yeah bro, nagko-fund ako minsan 5M, minsan 3M, minsan 1M sa tao. At ilang beses na ako nasunugan. Siguro ang pinaka-total loss ko nitong taon 2023 nasa 87 million. Yung total na loss ko kasama na yung mga pinondohan ko, kasama na yung mga binabayaran ko. Yun. Medyo, kaya sabi ko sa inyo, 2023 for me, grabe. Challenging year. May mga friends din ako na nagtiwala, may mga trader na nang scam sa akin. At yung mga trader na nawala sa focus, sinunog yung pera, which is hindi biro, talagang million. Sunog. Just to keep a good relationship doon sa mga friends ko, binabayaran ko. Pero mo, nag-risk tayong dalawa. Pinatrade natin sa trader. Yung isang trader tumakbo, yung isang trader ng scam, yung isang trader nasunog yung pera, pero I will pay you. Because I want to keep yung good relationship. And of course, sa akin yun naman nakilala. But, hindi ako nag-offer. Tandaan yun, never ako nag-offer. Sila ang pumilit sa akin na, pasok namin pera. Kaya ayaw mo na ngayon. Ayoko na guys, ayoko na talaga. Sa'yo na lang, no? Kaya ko sa sarili ko, ayoko na ng pera na iba.
Yun ang naging challenge sa akin, just to be transparent with my followers and sa inyo na din. Yun yung challenge ko. And isang beses lang naman yan, tapos na. Pag natapos ko yung problema na yan, okay na ako. Peace of mind ang kailangan ko. Shoutout sa mga trader na yan. Shoutout sa Happy inyo. New Year. Yung isa pinatulfo ko. Happy Tulfo Ewan mo. ko kung napanood nyo sa Tulfo yun. Yung isa naman, hindi ko pa siya pinapakawalan. Nandyan lang siya sa aking isa sa mga building ko. Doon lang siya. Puntahan kaya natin ngayon, boss. In-house. In-house. In-house trader ko. Pinapabawi ko pa kasi. Ayan yung yung parang nasunog lang. Yung isa nasunugan lang siya. Nawala sa focus. Nawala sa focus. Hindi ko Okay. alam. Hindi naman niya intensyong anuhin. Hindi naman. Hindi lang siya naging Baka laseng. Dami. Kaya Malaki kailangan, talaga. ka rin, focus ka din talaga Oo dyan. naman, boss. Hindi basta-basta yan. So, anong biggest challenge mo naman ngayon? Yan na yun. Masasabi mong yan na yung biggest challenge Ito mo? yung biggest challenge ko, yung relationship. Kasi yung pera, kaya kong pagtrabahuhan. Yeah. Pwede kong hulug-hulugan Yeah. sa mga tao na yun naapektuhan. Mhm. And ginagawa ko ngayon yun. Kasi hindi ko naman pwedeng biglain, bayaran kita ng buo. Hindi, pares tayo nag-risk eh. Correct. Just to keep a good relationship, babayaran kita. Kung tutusin, pwede niyang hindi eh. Pwedeng hindi ko bayaran, di ba? Kahit kasuhan nyo ko, di ba? Ano naman yan eh, risk yan, trading yan. Correct. Tama. Yun lang. Ayoko lang kasi yun yung pinaka-challenge ko. Medyo nasasaktan ako kasi mga closest friends ko naman to. Mababait na tao. And hindi ko kasalanan. Doon ako nasasaktan. Hindi ko kasalanan. Kung ako yung nakasunog, sige, maluwag sa Sagot dibdib ko yan. Sagot ko yan. Eto, bayaran ko buo. Pero hindi ako eh. Hindi ako. Wala akong kasalanan. Alam mo yun? Nagtiwala lang din ako. But again, yun ang biggest challenge ko. Na gusto ko nang tapusin at ayoko nang dagdagan. Yeah. Ayoko nang dagdagan. Although kaya ko naman silang bayaran, pero hulog-hulog lang. Kailangan paikutin yung pera. Correct. So, Correct. kung meron kang, kunyari, tatanggalin ng lahat ng mo ngayon, negosyo, lahat ng source of income mo tatanggalin. Isa lang ititira. Anong pipiliin mo? Siguro yung skill naman kasi nandyan eh. Kung paano mag-trade. Kahit magsimula ako sa sobrang liit, kaya kong palakihin. Kaya kahit tanggalin lahat ng traditional business ko, wag lang yung skill ko. No? Para paano ako mag-trade. Okay. Yun na yun. Kaya ko ulit i-build yan. Kaya ko ulit i-build. Or kahit yung skill ko sa pagbebenta, kasi nasanay din ako dun eh. Sales talaga eh. Kahit tingnan mo yung mga kaibigan ko, yan, sila Glenda, sila Brilliant Skin, makikita mo na sa benta ng products talaga. Gusto mo maging billionaire. Dun talaga. Even yung mga barkada ko ng mga may-ari ng mesa, ng sales pa din eh. Food pa din yan eh. Kumbaga, nagbebenta ka pa rin ng something or service, dun ka pa rin magiging billionaire. Sa skill mo pa rin. Kaya kahit tanggalin mo sa akin lahat, basta wag lang mawala yung skill ko sa pagte-trade, sa pagbebenta, and yung skill ko sa tao, how to keep a good relationship with people, which is yun yung number one. The more na marami kang kaibigan, the more na maganda relationship mo sa ibang tao, the more na madali kang yumaman. Imaginein mo na lang may 1 million kang kaibigan, hingan mo ng tig-pipiso, millionaire ka na. Matik, no? Kasi ang dami mong kaibigan. Kaya ako, yung mga advice ko lang sa mga ibang content creators dyan na puro bash, puro negative, wag, keep a good relationship, no? Pero kung style nyo yan, bahala kayo. Pero di kayo tatagal. Yeah. Marami magagalit sa inyo. Correct. Kaya ako papansinin yung mga content ko, laging good vibes kahit may mga nagbabash sa akin. Correct. Ano lang ako, positive lang, sinasagot ko sila in a good way. And yung mga basher ko, majority ng bashers ko before, kaibigan ko na ngayon. Nag-transition. Like friends na talaga kami, literal. Kita ko yan. Because kahit anong ibato mo sa akin, depende pa rin yan kung paano ako magre-respond. Yes. Diba? Kahit murahin mo ako, kung di ko naman tinanggap yung mura mo, ikaw may-ari nun. Correct. Speaking of bashers, anong masasabi mo dun sa mga nagbabash sa'yo, nagsasabi na for the views, for the content lang yung pagpunta mo kay Boss Toyo para bilhin yung ni Francis M? Well, unang-una sa lahat, opinion nyo yan. Okay lang, walang problema. Hindi ninyo naman talaga alam ko ano yung tunay nangyari. At never ko rin namang in-explain kasi alam ko naman kung ano yung totoo sa sarili ko. Yeah. Hindi ko alam mag-explain sa inyo. But dito sige, sabihin natin kung ano talaga yung totoo nangyari. Okay. Dito ko lang unang sasabihin. Okay, nice. Exclusive. Wala akong ibang pinagsabihan ano ba talaga nangyari. Okay. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng content ko before, pumunta na ako kay Boss Toyo dati. Nag-attempt na akong bilhin yung sa bagsakan. polo. Yun talaga, gustong-gusto ko talaga siya makuha. Gusto kong bilhin. So, nangyari, hindi sa akin binigay. Yung pangalawang content na nandun na yung
Yung ano anak. ni Francis M, anak ni Francis M, hindi ko pa siya napapanood. Ang dami ko nakuhang messages, PM, sa mga tao na, uy, boss, kunin mo yung yung jersey. Sabi ko, ano yun? Hindi ko pa naman siya napapanood. Okay. Hinahanap ako sa comment section, ang dami nagtatag sa akin. Tapos biglang sabi ni Boss Toyo sa akin, nag-message, oy bro, ang daming naghahanap sa'yo dito sa comment section na yung daw, jersey. Sabi ko, operang ko, di mo naman bibigay yan eh. Sabi ko, sabi niya, tingnan natin. Diba? Depende naman sa mo, kung anong offer mo or what. Sabi ko, sige, puntahan ko. Nagpunta ako isang beses, wala. Okay. Pangalawang punta ko, naabutan ko na siya. Nandun daw siya. Okay. Pagpasok ko, yun na. Wala yung jersey. Kasi parang pinapa-frame niya. Wala doon. Sige. Okay, sige, balik na lang ako pag andyan na para makita din. Kasi gusto ko rin syempre makita yung mismo jersey. Hindi ko pa napanood. So, ginawa ko, pagpunta ko doon, ino-offer-offeran ko na. Sabi ko, may naka-mindset na ako na hanggang dito lang yung pera kung pwedeng kasi ayoko mag-risk na sobrang taas. And hindi ko rin alam kung oo to o hindi. Mapapasubo ako pag umabot ng 10 milyon yan. Or tapos oo. But, medyo malakas din yung loob ko kasi kakatapos lang ng content. Tapos mainit siya. Yeah. Tapos isa pang naisip ko, possible hindi niya to ibenta. Kasi sasabihin ng tao sa kanya, ay, kakaano lang yan, pinagkaubaya nga sa'yo ng nanay at saka nung anak ni Francis M. Tapos ibebenta mo sa akin ng ganun-ganun lang. So sabi ko, it's a risk. Okay. Pag binenta sa akin to ni Boss Toyo, okay. Sige, sa presyong kaya ko lang mawala. Okay, afford to lose ko yun eh. Correct. Pero hindi na ako pwedeng tumaas doon. Pero nasa mind ko din guys na possible hindi talaga niya ibebenta yun. Okay. Kasi, yun nga, number 1, credibility. Pag binenta niya sa akin, mawawala yung credibility niya. Risk din sa kanya yun. Kaya ako nagpunta. Sabi ko, sige, bebenta mo o hindi. Pero kung kasubuan, laban. Bibiling ko yun. Siyempre, mapapahiya ako. Correct. Mapapahiya ako sa inyo, no? Dadagdagan buong Pilipinas na basher ko. Nag-offer ako, tapos hindi ko naman. Hindi bibilin. Nung Jumi, ayaw ko mamay. Sabi ko sa wife ko, okay, hanggang dito lang ako, hanggang 8M lang ako. Kasi kukutusan talaga ako niya pagka, diba, jersey, tapos ganun yung presyo. So, risk na rin. Medyo okay na rin. Hindi niya binenta sa akin. Hindi ako nawala ng ganung kalaking pera. At the same time, diba? Kumbaga, okay, andyan lang naman yan. Napaganda na rin. Napaganda na rin. Kasi unang-una, napanood din ako ng mga hindi naman ako kilala ng ibang followers ni Boss Toyo. Nakilala nila ako. So, grabe, putok na putok yun. Pero talagang hardcore fan ka ni Francis M. Alam ko yung mga kanta niya. No? Hindi naman super hardcore kasi marami din naman ako mga idol eh. Nagkataon lang na nagra-rap din ako, which is alam niya na ilang music video na rin yung nilabas ko. So, nasa rap industry din ako and inabutan ko si Francis M. Alam ko yung mga kanta niya, kinakanta ko sa video. Okay. Eto naman, Sob Marvin, since ikaw pagdating sa finance, pagdating sa pera, usapang ganito, ano ka dito magaling ka talaga dito, no? Gusto ko namin ngayon malaman yung thoughts mo dito sa nag-viral na content ng Black Cookies Production. Yung mga, familiar ka ba doon? Yung mga babaeng magaganda, tinanong kung magkano dapat ang kinikita ng guy para i-date mo. Okay. Most of them, ang sagot, 30, 35, 40K, 50K. To 50K a month. Para daw mag-date sila ng lalaki. Ng guy. Umani ng maraming komento at most of the comment galing sa mga lalaki na nagagalit dun sa mga babae na ang taas naman ng standards nyo para i-date ka, kailangan 40K, 50K na yung kinikita. Anong take mo dyan? Well, sige guys, huwag kayong magagalit sa akin pero this is just my personal opinion. Okay, hindi ko napanood yung content na yon pero dun pa lang sa question niya, medyo naglaro na yung isip ko. Well, number 1, etong mga babaeng nagsabi na to, gusto rin nila syempre na secure sila. Kumbaga, kung magde-date na lang din naman ako, yung kaya na akong pakainin. Correct. Hindi na kami mamamroblema. Because nonsense kung magde-date kayo, tapos pag-aawayan nyo lang din yung pera. Because it's not enough. Kumbaga, dinate mo nga ako, hindi mo naman ako kayang pakainin or di mo kayang buhayin or magbayad ng bills man lang natin pag naging tayo na. Maghiwalay lang din tayo. So, 30K for me, okay yun. Okay yun.
Pero hindi ko sinasabing yun lang yung reason kasi pwede namang mabait yung tao talaga, Correct. mayaman yung babae. Yeah. So ako, tinitingnan ko lang yung point of view nung nagsabi. Gusto ko at least kumikita ka Yeah. para wala tayong problema. But it doesn't mean na mukha akong pera. Kasi kung mukha akong pera, bakit 30K? Oo. Dapat 100K, Correct. 200K. Correct. Tama. Diba? Ang dami naman. Kuha na lang ako ng sponsor dyan. Oo. Or what? Ang dami namang lalaking maraming pera. Mm-mm. Pero sinasabi nila, yung at least standard rate Saktuhan nila. lang. Sakto lang, 30K. Oo. Diyos ko naman, guys, mahiya naman kayo. Huwag muna kayo makipag-date kung wala kayong 30K. Yun Para na wala nga. nyo na. Yun na Oo nga. nga. Wag ko tapos ibabas nyo yung networking, wala nga kayong 30K. Oo, walang yaman. minamak. Diba? Minamak nila networking pero sila magkano lang kinikita, hindi, diba? hindi ka nga maka-join, wala kang pang-join. Tapos magagalit ka sa babaeng nagre-require ng 30K. Oo, no? Palaki ka ng income. Okay lang naman yun, no? Well, hindi ko masisisi ng baba sa mga networking, no? Kasi may networking na hindi maganda talaga. May scam talagang networking. Pero may mga legit din. Yes. So, wag natin ilhat. Yeah. Even naman sa crypto, may scam. Yeah. Meron ding legit. Sa lahat yan. Oh, so, wag kayong masyadong mag-ano sa MLM, no? Kasi magaganda naman yung ibang MLM. Correct. But, balik tayo dun sa babae. Kahit naman ako siguro, gusto ko din ng ganun. Na at least merong income Oo, na tama. maayos. Wag Ganda. naman, hindi naman sobra-sobra. Agree. Sakto lang. Agree tayo mabuhay mo. dyan. Align tayo dyan. So, Pang grocery ka man lang. correct, no? correct. Ito naman, Sob. Itong isa namang issue na to, ano naman take mo dito? Tungkol sa pera. Sakto, ano na to si Sob Marvin? Married eh, Married. Oo. Sakto Ito lang, to. Kakasal mo lang. Kakasal ko Kakasal lang. Last year? 2023? Oo, October. October 1. 2023. Okay. Congrats, ha? Salamat. Ito naman, since ikaw kasal ka na. Ngayon, merong may babae na engaged na, kaka-engage niya lang. Mhm. Ngayon, nag-post siya dito sa, Sa isang Facebook group. Yung kila Richard Poon, tsaka kay Marga Relationship Reyes. Matters Relationship PH. Matters PH. Pero Tama ba? anonymous siya, Tama nag-post ba siya. kanila yun? Yes, yes. So ngayon, ang tanong niya doon, nag-post siya anonymously naman. Sabi niya, nag-propose sa akin yung yung fiancé niya nga. Mhm. Tapos, na-search niya kasi yung Sing-Sing sa Shopee, worth 299 pesos lang. Oy. So Parang ngayon, nabalitaan ko yun sa wife ko. yun. Ah. Ako din sa wife ko eh. So ngayon, medyo di niya alam yung feeling niya kung tama bang na-offend siya, tama bang medyo parang feeling niya, na-disappoint siya, hindi ko to deserve. Tinatanong niya ngayon doon sa content kung valid ba tong nararamdaman ko o ipagwalang bahala ko na lang. Parang ganun eh. Kasi nga, ang mura ng Sing-Sing. Oo eh. Okay. Anong take mo dyan? Anong thoughts mo doon? Ang take ko dyan, unang-una, yung thought na, positive na yon. Mhm. Okay, nag-propose. Yes. May ring, which is good yon. Check yon. Okay. Mhm. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung thought okay na eh. Mhm. Maganda yung thought. Mhm. Pero yung presyo Correct. ng Sing-Sing. Okay? Siguro sa lalaki, niisip niya na, okay, hindi naman siya masyadong traditional na basta't may engagement ring, okay na sa kanya. No? Pero, kung ako yung babae, syempre ma-hurt ako nun. Mhm. Kasi pwede namang kahit 3K lang, Yeah. man lang. Diba? Pero 299 for me is sobra naman. Oh. Kahit sino. Diba? Ako kasi, yung engagement ring ko, bro, hindi ko siya isang bagsakang Bayad. bayad. Ah. Because I know it's something na sinisimbolize din yung yung love mo dun sa girl. tama, Na tama. pinaghirapan ko itong engagement ring. Mhm. Kahit may pera na ako, hinulog-hulugan ko yung engagement ring na binigay ko sa asawa ko. Mhm. Because I want to give her yung best. Best. Pinaka-best from engagement ring. Even yung dream wedding niya binigay ko. Mhm. No? Because isang beses lang eh. Kahit Yeah. nasabihin mo no, isang beses lang, gagastos ka na marami. Hindi eh. Mhm. Yun yung gusto. Ibigay mo yung pagmamahal no, na siguro deserve niya talaga yun dahil Correct. inalagaan naman ako ng wife ko. Correct. Ba't masakit ulo niyo sa akin kasi lagi ako nasa labas at puro babae ang kasama ko palagi, which is my business din. Pero iniintindi niya. Iniintindi niya. So, balik tayo sa ring. Yung ring, no, kahit pag-ipunan mo man lang, Mhm. yung maganda. Oo, Kahit totoo. Hindi, Oo eh. for me, hindi excuse yung, ito lang ako, mahirap lang kami or what eh. Okay, ando na tayo. Sige, hindi tayo magkapareho ng income, but mag-effort ka naman dun sa ring. Mas Yeah. mahal pa yung kakain natin sa Jollibee eh. Correct. Yun yung take ko doon. Okay? Correct. Magbibigay ka ng engagement ring, you love the person, make sure naman hindi mapapahiya yung susuot nun. Oo. Yeah. Yun lang ako, ha?
Personal opinion ko to, wag niyo ko ibabash. Hindi kasi boss, janitor kasi yung lalaki pala. Kahit naman. Hindi, joke lang. joke lang. Janitor, kahit na janitor. Pag-ipunan. Tama, kahit pag-ipunan. 1.5. Sige, Yeah. okay, 1.5. Correct. Paabuti mo naman ng 1,000. Pag-ipunan, no? Correct. Diba? Agree ako dyan. Boss, anong mga natitake mo sa conversation natin kay Boss Mars? Anong mga nakukuha mo dito? Mentality niya, the way he thinks? Anong take mo? Anong learning mo na ma-share natin sa mga timawang nanonood? Ako kasi, parang ito napansin ko kay Sob Marvin natin. No? Kasi na-meet ko na siya parang once or twice, thrice sa yun niya, sa mga bar, sa mga events. Pero first time ko siya makausap ng ganito, medyo matagal, marami nang napagkwentuhan. Unang napansin ko talaga sa kanya, Sob, napakakalmado nitong taong to. Correct. Sobrang kalmado nitong Nagme-meditate taong ka ba? to. Paminsan-minsan. Partida, minsan Kailangan. pa lang, ha? Grabe ka kalmado. And isa rin yun sa mga nakuha ko na feeling ko naging success traits niya. Which is, pinapahalagahan niya number 1, relationship. Hindi siya yung, alam mo yun, pabugso-bugso. Parang ganyan, kalmado lang. Yeah. Siguro pag may nangyaring di maganda, ay okay. Hindi siya yung biglang babanat na, alam mo yun, biglang puso sa social media, influencer ako, ibabash kita. Diba? Ito sobrang kalmado na itong taong to di ba? Tsaka itong taong to, yung mautak. Ang talino na itong taong to. Genius to, no wonder. Ang dami na itong pera kasi sobrang talino Tapos hindi pa tumitigil. Correct. 'Di ba? Yeah. Malaki mangarap. Ito nakuha ko kay Sob Marvin, guys, no. Tapos mangarap. Mataas ka dapat mangarap sa buhay. Correct. Yep. Kasi libre na nga lang 'yan Libre. 'Di ba? Yeah. Pangarapin mo na millionaire, naging millionaire ka, billionaire. 'Di ba? For sure si Sob Marvin, ito. Pag naging billionaire to, 2025, for sure magne-next level pa yan. Correct. Sure ako di titigil to Wala. Ganun siya katindi. Tumigil ba sila Henry C? Hindi. Tumigil ba sila Ayala? Parang hindi naman. Correct. So, Adrenaline na yun yeah. Agree. Napakaganda nun. Ako naman, nakuha ko sa iyo, Sob Marvin, kung gusto natin maging successful mga Sob, no, mga timawang nakikinig, gusto maging successful, you really need to surround yourself with people na ahead sa'yo or merong result na gusto mo. Kasi ang nakuha ko sa'yo, palibasa na surround mo yung sarili mo ng mga milyonaryo. Yes. Gusto mo maging milyonaryo na rin. Yeah. Correct. After nun, nasurround ka ng mga bilyonaryo. Kunyari, ito nga sila Mary Grace, yung mga tito mo or mga kliyente mo, mga kaibigan mo bilyonaryo. Ngayon tuloy, parang nakukuha mo kung paano yung mindset nila. Nakukuha mo yung habits nila, discipline nila, diskarte nila. Kaya no wonder successful ka, no wonder you are creating massive result because yun yung paradigm mo Yeah, Yes. correct. Kaysa yung napapaligiran ka ng mga sugarol, 'di ba? Oo. Manginginom, you really need to surround yourself with people Yes. na like-minded, merong resulta ng gusto mo, and of course, syempre, find a mentor, find someone who will teach you kung Yep. paano mo yan mabilis makuha. Yes, hanapin nyo. Kasi yung iba, iniintay dumating na, wala kaming mga millionaire na friends. Yeah. Hanapin mo. Oo, And prepare ano. yourself para, alam mo yun, pag nilapitan mo sila na feeling nila, ka-level mo sila. Oo, Hindi yung, ibagay mo din. Yeah. Correct. Sa Correct. pananamit, Mm-mm. sa pananalita, ayusin mo. Kasi these people, hindi rin kanila nakakausapin kung nakita nila na parang, hindi ka naman nagle-level up masyado. Or sa itsura mo lang, sa pananalita mo man lang, ayusin mo. And maging humble ka. Yan ang number 1. Kasi pag mayabang ka, hindi sila willing magturo sa'yo. Kasi magaling ka na Alam mo to. Oo. Meron ka rin yan, napuntahan mo na yan. Alam mo na, yung mga ganong yabang. So gusto nila, humble ka din para magturo sila sa'yo. Oo. Tama rin. No? Oh, galing Ito naman, Sob Marvs, no? Since very successful ka na negosyante, entrepreneur, investor, ano ngayon ang magagandang investment ngayong 2024? Anything na for me, yung may serbisyo, yan, sa TikTok shop ngayon, medyo pumuputok na. Ikaw, Yung in general. yung TikTok shop itself. in general na mga nakikita ko, no, something na hindi, actually sa TikTok shop, di mo nakakailangan na may sarili kang product Oo nga, no? affiliate. Walang puhunan, no? affiliate. Ang daming ways. Yeah. Pag may smartphone ka, tas di ka pa mayaman, kasalanan mo na. Correct. Correct. Kasi andyan na lahat. Pwede mo nang gawin. Mag-TikTok live or anything, no? Mag-aral ka, mag-trading. Like ako, ganun din ginagawa ko Di pa ako tumitigil. Siguro, matatawag mo ko na, ang tawag doon,
opportunistic ba yung right word? Okay. Tama ba? Hindi naman opportunista. Hindi naman Pero opportunista. Parang, mahilig maghanap ng opportunity. yun, oo. Yes. Yun. So, more on, hindi ako tumitigil Mhm. as long as may opportunity na pwedeng pagkakitaan na legal way at wala naman tayong maapakang ibang tao. Kasi dapat lagi ako nag-upgrade eh. Correct. Alam mo yun? Correct. Mabilis ang technology. So, Sobra. anything to do with AI, kung gusto Mhm. mong pag-aralan yan yung mga next big thing. Yes. Technology, yan pa din. Yeah. Yan pa rin, no? Correct. So Ang yan, dami. mga Sob, narinig nyo mismo kay Sob Marvin. No? Di mo kailangan ngayon, sa era ngayon, tamad ka na lang pag pagka hindi ka pa nakasabay no? Sobrang pag di dali ka pa na kumita, Oo. correct. Like, sobrang dali. Tanggalin mo sa akin lahat. Ang dali ng Dali kumita ibalik. ngayon eh. Oo. Andiyan na yun. Basta may cellphone ka, internet, no? Computer, Okay na yun. maximize mo yan. Oo, Ngayon, tama ka no? TikTok shop. Di mo kailangan ng produkto no? Di Gawa na. ka lang content. Content ka lang. Sino yun? Promote Yung mo lang. may payong? Oo, si, diba? si Joe Marie. Ayun. Oo, diba? Yung galit na Napakalaki galit ng- magbenta. Oo, ngayon, napakayaman. Oo. Grabe bahay. Oo, wag kayo mahiyang mag-post. Kasi yung iba nahihiyang mag-post. Oo, yan. Oo nga eh. Takot mabash. Wala pa kayo masyadong followers. Huwag muna kayo mahiya. Practice lang ng practice. Content lang na Mag-post ka content. na mag-post. Hindi mo alam kung anong puputok dyan. Correct. Saglitin ko lang to Nung ako nagpo-post, wala akong iniisip pa nun na puputok ako sa crypto influencer. Wala. Post lang ako ng post. And gusto ko lang, heart ko lang doon makatulong, magbigay ng info sa tao kahit di ka naman kailangan. Nagbibigay lang ako ng info sa tao. And then, one time, may isang post na pumutok. And the rest is history. Oo nga no? Isang post mo lang. Isa lang, no? Kita ko kayong mga contents mo, Sob, effortless. Ganyan lang, parang selfie. Yeah. Tapos, walang masyadong editing, walang ma-acting kung ano-ano. Walang caption. Sagutin ko lang tong comment. Basta gawa lang ako ng video, support ko lang kayo, gusto ko lang matulungan kayong lahat. Yes, actually, kahit kagising ko lang, may muta ako or butas-butas damit ko kung paano nyo ako naabutan sa bahay ngayon. Yun lang ako, magko-content ako because I don't care kung ano sabihin ng tao sa akin. Banat lang. Galing, Basta no? ako, genuine yung sinasabi ko sa inyo. Yeah. Hindi ko kailangan magpakita ng kahit ano. Gusto ko kilala nyo ako as Marvin Favis. Galing. Yeah. Walang maskara para pag nakita nyo ako sa labas, ganun din ako. Kaya yung mga Actually. nag-a-approach sa akin na nagpapapicture, Yeah. magugulat sila, ganun din ako. Same lang Actually, eh, no? pinag-usapan ka namin kanina nga doon during the intro na isa ka sa mga pinaka-humble na kausap namin. Yes. Na nakilala namin. Kasi nung nakilala ka namin, you were introduced by MJ sa amin na ito yung owner nitong club. Tapos parang chill lang siya, relax lang siya, grounded lang siya. Pati even nung yung sila Tony Fowler na punta doon sa bar niya. Ay, yung Yung pumutok, namin. Oo. yung kuryente, Oo, yung Hindi siya concert aligaga, namin, boss. DJ Kalmado lang. yung DJ Luño, Oo. kalmado lang siya, relax lang. Yeah. Relax lang. Kasi lahat naman may solusyon. Oo. Yun. Tsaka yun nga, humility, humble. So, yun, I'm sure mga timawa natin na nakikinig dyan, mga Sob, napakarami nating natutunan from Sob Marvin. Correct. Hindi pa tayo tapos dahil meron tayong next, eto na yung favorite kong portion ng podcast. Dumating na tayo Ano sa yan? exciting na part. Yung Tough Talk. Oy! Yeah. Tough Grabe. Talk. Pero bago yan, syempre, bibitinin muna namin kayo, magbabalik ang Timawa Podcast. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. So ngayon, punta na tayo sa Tough Talk. Eto Tough na, Talk. ilabas na natin ang mahiwagang bell. Yeah. Okay yan Ayan. Aba, may So, bell, Sob Marvs, meron kaming 10 Okay. tanong sa'yo, no? Tough questions. Nasa sa'yo ang gusto mo sagutin, no? As much as possible, sana masagot mo. Pero kung sakaling may mga ayaw kang sagutin, Yes. i-ring mo lang tong bell na to, ibig sabihin, pass ka. Pasa. No questions, no judgments. Next question tayo. Move to the Okay, next. okay. Move on tayo ng next question. Pero hanggang 3 beses ka lang pwedeng Tatlo. mag-pass. Okay. Okay? Oh. Dapat maging wise ka rin yan. Kasi 10 yan patay eh. tayo dyan. 10 yan tanong eh. Yari, Yeah. ang dami. Yung huling guest, nasulit niya yung 3 bell eh. No? Yung huling guest natin Correct. Si Franklin. Ubos ang pass. eh. Ubos ang 3 No? bell. So, tingnan natin. Game. G ka na? Yes. Okay. First question, Sob Marvs. Yo. Ano ang worst cryptocurrency coin na pwedeng pag-investan? Worst coin. In general or like one lang? Isa lang. Yung para Isa sa'yo. lang. Siguro Oo. yung Anong mga coin? meme coins.
Meme coins. So, yung mga Pepe, ganyan. Because, wala. Kasi, risky siya sa mga beginners. Okay. Baka malugi lang sila. So, yung mga naririnig nyo na biglang nagpa-pump na coin, na mga meme coin, ingat kayo. X na yan. Worst, wag. Kung bago ka pa lang pero kung risk taker ka, banatan mo. Pero kung hindi, wag, malulugi ka. Ako sisisihin mo. Pero dito sa mga legit coins, kunyari mga Ethereum, mga crypto, stable coins na. Alin dyan ang worst pag-investan? For now. Siguro sa ngayon, 2024. Pinaka-worst. Depende sa ngayon. Stable coins. Hindi. Ano kasi, lahat yan okay. Okay. For me, okay. So, yung meme coins in general yan, mga Pepe coin, Dogecoin, Shiba Inu. Yun yung mga mga worst for me, Kasi kaya ko silang i-handle. Dahil risk taker ako Pero yung iba, possible kayo masunugan. So, worst yun. Okay. Yun ang tanong, pinaka-worst. Yeah. Yung mga Ethereum, Bitcoin, yan, for me, investment. Ganda yan. Bumaba man yan, tataas ulit yan. Oo. Yeah. Correct. Next question. So, Marvin, ano ang worst crypto advice na narinig mo sa social media at kanino ito nanggaling? Magbabanggit ako na. Okay. Walang yan. Mga kaibigan ko kasi lahat. Ay, basher, no? Hindi naman worst, no? Utang ina. Okay lang ako nagbura sa kanta. Okay, bebel na nga lang ako. Utang ina. Nagbell na po. Okay. May 1 bell na po si Marvin. Next question. Tatlo yan. Okay. Ayoko manira. Okay, para sa'yo, Marvs. Third question. Para sa'yo, sino ang peking crypto guru sa social media? Peking crypto guru. Tuturo-turo sa crypto, pero peki naman. Sa totoo lang, guys, yung mga crypto influencer, lahat naman yan bago pa Kasi lahat naman tayo nagsisimula, even ako. Right. No? So, for me, peke, si Archie Lim na lang. Si Archie Lim. Total, binabash mo ko dati. Siyang kita ngayon. Magkaibigan na kami niyan. Okay. Pero siya na lang siguro. Bro, wala akong maisip Ikaw yung binabasher ko. Ba't mo nasabing peki siya? Kasi hindi naman talaga siya nagtitrade ng solid. And yung crypto is for me, mas nag-i-enjoy siyang mag-content ng mga gadgets. Review. Mga review ng gadgets. Mas pasok siya doon, mas okay siya doon, mag-stick na lang siya doon. Sa crypto, minsan kasi si Archie, cloud chaser Kunyari, biglang merong influencer na biglang nagkamali o banatan niya. Even ako dati, binabanatan niya ako. Okay. So, yun, for me, hindi magandang content yung babash ka ng ibang content creator. Correct. Is sa akin yun. But, Archie, magkaibigan kami niyan. Okay na kami niyan. Okay. Next question, so Marvin. Sino ang kilala mo na ginagamit ang crypto for money laundering? Nako, mga matataas na tao tong mga to. Yari tayong tatlo pag binanggit ko to. At mga may pwesto tong mga to. Magbebel na lang tayo. Para po sa kaligtasan nating tatlo, mamaya na lang siguro pagka gusto pa po namin mag-content ng marami, guys. Yari talaga. So, Marv, off-cam na lang tayong tatlo. Bubulong ko na lang. Okay, next question. Ginamit mo na ba ang crypto for illegal transactions? First of all, wala akong any illegal transactions. Okay. Kaya hindi ko siya magagamit for illegal transactions. Kaya never pa. Never pa. Kahit mag-isip ako ngayon Wala talaga. Wala pa. Legal naman sa lahat. black market, di ka bumili ng barel, ganyan. Wala. Wala. Okay, wala. Bubulong ko na lang. Binulong. So recap tayo nakakadalawang bell na si Sob Marvin. Isa na lang. Next question. Front mo lang ba itong pagki-crypto mo sa social media para itago yung mga illegal na business mo kung meron man? Para akong mafia na ito. Wala akong illegal na business, but I have businesses na underground. But in a way, legal siya. Kasi kumpleto naman lahat. May mga partners ako na Koreans, may mga partners ako na mga Chinese, but none of them illegal. And tinuturuan ko rin sila mag-crypto. Kasi yung mga taong to, lalo na nung pandemic, hindi sila nagsarado yung mga business nila, which is involved yung mga
mga girls, yan, mga CCA kung tawagin. KTV, JTVs, mga ganun negosyo. So, tinuruan ko sila mag-crypto. But it's not illegal. Nakakalat naman yun sa Malate, sa QC. Correct. Crypto yung, ginagawa namin ngayon. Yun lang ang masasabi ko dyan. But it's not illegal. Okay. Legit. Tsaka legit na crypto talaga to. Si Legit. Sob Barbie. Legit. Tsaka hindi naman kung ako, for me yung mga gumagawa ng illegal, di naman yan lalantad ng, alam mo yon. Eto si Sob Marvin, araw-araw may content to eh. Correct. Wala. Very vocal nga, very transparent nga to eh. Yes. Ako, I believe you. Huwag tayong magpumasok sa mga bagay na sasakit ang ulo natin sa future. Daming way na legal eh. Yun nga eh. Diba? Ba't ka pa walang peace of mind dyan? Diba? Next question, Sob Marvin. May nakaaway ka na ba na kaibigan or kamag-anak mo nang dahil sa pera? Mga kamag-anak, never pa akong nagkaroon ng kaaway pagdating sa pera because sa family kasi ayoko kasi magsabi ng ganun pero lagi akong tumutulong sa family ko pag nangangailangan yan. Hindi ko naman kailangan sabihin sa inyo yun pero naitanong nga. So wala akong ganung any kaaway. Sa mga kaibigan naman or mga friends nga na nag-invest siguro, hindi naman totally kaaway. Unfinished business because nga may mga traders na yun nabanggit ko kanina, may mga traders na sumablay, so ako yung sumasalo, pero di naman totally magkaaway. Kasi binabayaran naman natin sila. Alright. Magagalit lang yan pag di mo na binayaran. Correct. Which is kahit di ko sila bayaran, okay lang. But I want to keep a good relationship. Oo, bait nga nito eh. You value relationship wala makikita ganun. Yung mga na-scam na mabayaran ka pa, ulugang ka, wala. Takbong ka rin. Yeah. Grabe, sobrang bait Ang hirap na maningil Ang hirap maningil. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ko kasi I have a legal team. So, sinasabi nila, bait mo naman boss, nagbabayad ka sa mga kailangan good relationship eh. Kasi daw yung mga ibang kliyente nila, literal, kapag ganyan na nalugi sa trading, hindi na binabayaran. Wala na. Kahit na kasuhan dadating sa na wala pa din, wala eh. Nasunog yung gagawin mo. Ang bagal pa naman ng proseso ng sa atin, no? Oo. Mga kasuhan na ganyan. Wala mangyayari kahit anong reklamo mo. Yeah. Kahit kasuhan mo pa. Pero yun nga, ako, gusto ko silang bayaran. Bait. Grabe, solid. Next question, Sob Marvin. Nang scam ka na ba ng tao dahil sa pera? Ayan, napakagandang tanong niya, no? Madaming tumatawag sa akin na scammer, mahiya kayo. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, number 1 na. Baka ako pa magbigay sa inyo. Namibigay ka nga actually. Oo nga Namibigay talaga. Pero hindi ko sila masisi kasi sobrang dami kong poster account. Ang dami kong magay sa pangalan ko. And even my friends na i-scam. Gulat ako, nagpasok ng 2.5 million ito. Latest. Nakaraan, sinamahan mo sa... yung kay Lady. Sinamahan ko sa NBI, no? Na-scam. Gamit yung pangalan ko. Tapos naman, yung friend ko mismo, no? Ako nang bagit yung pangalan. Tumawag, Marvin, na-deposit ko na yung 500K. Para saan yan? Di ba, kausap kita sa Telegram. Sabi ko, alam mo personal number ko, alam mo yung IG, alam mo lahat. Pwede mo akong tawagan. Tapos, tatawagan mo ako na deposit mo na yung pera. Labo. Ang labo, di ba? Hindi mo man lang video call or what. But anyway, natatawag ako scam because of those things na hindi naman ako yung may kasalanan. Mga poser yan. Dami. Investment na lahat naman influencer, may mga ganyan eh. Correct. Di ba? PM daw sa Telegram, PM daw sa WhatsApp. Tapos mga translation, yung mga Tagalog nila, no? And yun, never ako ng scam, no? Siguro pinakapangit ng nasabi sa akin noon, nung 2021, yung mga play to earn games na bumagsak. Yun yung mga nag-rug pull na games na hindi ko naman alam na mag-rug pull yun. So naman, kahit naman ako na-rug pull din. Wala namang makakapag-predict nun eh. Feeling kasi nila, pinromote ko yung project tapos ni-rug pull namin. Pati ako na-rug pull. No? Hindi ko pa alam ang salitang rug pull noong mga oras na yun. Bago pa lang ako sa mundo ng play to earn nun. Correct. And then nung naglapitan yung mga yan, I thought mga legit projects Yeah. And gaya ng business, may business na nagfe-fail, may business na nagsasucceed. Correct. So, pagka nalugi sila, which is siguro hard-earned money nga nila yun, or ako masisisi. Yun na siguro, pero I never scammed kahit isang tao, lumabas kayo, ipatulfo nyo ako kung sa tingin nyo, may pruweba kayong nang-scam ako. Okay? Correct. So, next question in relation to that, no? Kung ikaw, hindi ka nang-scam, sino naman ang kilala mo na nang-scam ng crypto? Nako po, ang dami. Madami. Si Ian Gasa. Hindi, vulgar naman. Alam niya man. Si Ian. Maliban siguro doon, yan, lantad yan. Lantad yan eh. Wala kasi akong tropang ganun eh. I mean, wala akong circle na mga
Nang Scammer. scam. Kahit di mo friend, kahit kilala mo lang. Nakita mo lang. Kami yung biktima. Shoutout sa'yo Sino yan? Sabihan ko ba? Sige. Baka ma-defamation ako, baka ma-cyber libel ako. But okay. anyway. Initial na lang siguro, Oo. initial. K. Si K. Si K. K tapos S. Okay. Ooh. Alam mo Okay. yun yung mga nanonood at mga nabiktima. Isa rin ako sa nabiktima. 16M yun. Wow. KS. Okay. Sige. Yan. Scammer ka. Scammer ka. Diyos na bahala sa'yo. Ayan. God bless. God bless bless sa'yo sa'yo. ngayong 2024. Next question, Sob Marvin. Sino ang pinaka-toxic sa crypto community sa Pilipinas? Actually, ngayon, ang daming bagong influencers na mga toxic, no? Mhm. Yung mga nagsisimula pa lang. So, para makagain sila ng followers, titira sila ng mga influencer na may followers na. Para, yun ang strategy nila. Para mapansin sila, Yeah, no? Okay. Maraming ganun, no? Strategy nila na mambash ng ibang influencer. Siguro, number 1 sa list ng mga... Wala kasi, no? Wala akong any. Siguro si attorney, no? Attorney Libayan siguro. Pinaka-toxic for me. Oh. Ayoko Okay. ng strategy niyang mambash siya ng iba eh. Oh, Diba? nakikita ko sa YouTube. Hanapan niya parang, Huy! Mag-abogado ka na lang. Huwag ka nang negative ng ibang tao. Correct. Si Migs, di ba? Oo. Binaratan din yan si Migs. Sa Diba? Lodi ko inata, hindi ko alam. Okay lang sana kung ano eh. Pero minsan yung mga sinasabi niya, hindi naman niya inaral. Yeah. Tapos ibabash niya. Correct. Yun lang, no? Wala akong any grudge sa taong yun. Ayaw mo lang nung ganun. Ayoko lang ng ganung Gawa ka type na sarili of mo content na sisikat ka, hindi yung ride ka, di ba? Or sa cloud. mang-hate ka. Di ba? For me, ang negative ng energy. Random Correct. labador moves. Mm. Di ba? Correct, Pass. Pero nagbabago na si Rendon. Nagbago na. Oo, Nagbago change na. ano na yan. Love na nga. Love na daw. Change na. Nagbago na. Congratulations, maraming salamat Grabe. sa iyo, Boss Marvin. Yun na ba yun? Thank Yun na you. ba yun? Oh, The yun na best. yun. Nakasampu. Enjoy, Nakasampu natapos. Maraming Nakasurvive. salamat for being open and honest, no, dito sa Tough Talk natin. Ito na, last question na to, Sob Marvs. Meron kasi kami ditong chain of questions. So, yung previous guest namin, may iniwan na message for the next guest, si Franklin Miano ito. At Franklin. ang question niya for our next guest is, sino daw ang parang natanong na, no? Alin? Hindi, ito in general. Okay. Mm. Hindi lang sa Parang- crypto. Okay. Crypto ba si attorney? Hindi Hindi. In general siya eh. In general. In general no? Pero parang yun na rin yung sagot Oo, mo. yun na yung- Kasi ang tanong niya, sinong pinakaayaw mong influencer? So, maliban doon na lang, meron pa ba? Guro top 2 mo. Isip ako na pinaka-ayaw influencer. Wala akong maisip eh. Si attorney na talaga. Attorney. Number 1 ko talaga yung si attorney. Yung Oo. pangit ng ano niya eh. Yung mga content na ganun. Oo eh. Okay. Isip So, yun na din yun. Ikaw naman, Sob Marvin, ano namang gusto mong iwang next question for our next guest? Siguro, eto para sa susunod na guest ninyo, Mm-hmm. di ko alam kung mayaman na yan or what Okay. Pero kung bibigyan kita ng 100 million, Okay. anong gagawin mo sa 100 million na yan? Okay. Oh. Bibigyan ka ng 100 million. Anong gagawin mo sa 100 Na given, walang-wala ka. Okay, Ah. kasi baka mamayang next guest yung mayaman So, So, kunyari wala ka pa. okay. Bigyan kita ng 100 million. Saan mo siya gagamitin? Kunyari wala ka pa. Kunyari wala ka. Kunyari hindi ka pa mayaman, zero pa. Yes. Galing Okay, Ganda nice. yan. Gusto ko yan. Gusto Paano ko mo yan. paano mo gagalawan tong 100? Saan mo siya, anong gagawin mo Ganda, sa ganda. Maraming salamat sa iyo, Sob Marvin. Welcome. Thank you very much sa pag-guest dito sa Timaw Podcast. Siyempre, meron kaming Ay, medyo wow. simpleng naman. patoken sa iyo. Yes. Ayan. Saka ng Team certified. Mawa. Team Mawa Podcast. Let's go, Team Mawa. By the way, masingit ko lang, no. Ang nakalimutan ko to dapat next episode natin, ibagsak natin itong tanong na to sa mga Ano yan? early part. Ano yan? So Marvin, kasi alam mo ba yung definition ng timawa? Yung mismong meaning lang. Anong meaning sa'yo ng timawa? Yung parang lagi kang ng sobra-sobra ning inihingi mo. Usually parang yan sa mga buraot? pula o buraot. Ah, for me. Okay, medyo. Tama, May tama, ganyan tama, din yung tama. timawa, pero parang may iba tayong meaning dyan di ba? Oo. So parang somehow ganun, pero hindi man talaga buraot, pero parang medyo, paano ba Sob Pao? Ikaw nga mag-explain.
Hindi, para kasi siyang naging dalawang side. Dalawa kasi, may negative Timawa, ayan, mga buraot, ganyan. Pero na positive note, parang yung cowboy ba? Parang naging ganun yung term niya na cowboy ako or kunyari, hindi ka matalino pero madiskarte ka. Yun. Timawa moves na alam mo yun, diskarte. Gets. Ikaw, ano tingin mo yung in the past kahit nung hindi ka pa successful or na-successful ka na, ano yung parang pinaka-Timawa moves mo? Ako talaga bro, sobrang uhaw ko sa knowledge ng mga oras na yun. Timawa ako sa knowledge ng ibang tao. Okay. Like, lagi talaga akong kumakausap ng mga millionaires. Pumupunta ako sa mga events ng or mga meetings na mga kahit di naman dapat. Okay. Kasi gusto ko lang siya. Sobrang moves yan. dinidiskartehan ko. Paano kayo mag-isip? Gusto ko maging milyonaryo. Paano kayo gumalaw? Paano kayo magsalita? Okay. So, more on ganun, no? Kunyari, tito ko lagi niya ako sinasama. Kahit nagdadala lang ako ng laptop niya sa mga presentation niya, gusto kong sumasama. Kasi nakikita ko paano siya magsalita or may meeting sila sa Rotary. Kita ko, uy, ganito pala tong mga mayayaman na to mag-isip. Mindset nila ganito pala. Even sa mga reunions, di ako nawawala. Diba? Kasi may mga kamag-anak ako na mayayaman din talaga. Tinitingnan ko, ano yung buhay nila? Ano yung pinag-uusapan nila? Diba? Kasi usually, pag mga ibang environment, puro problema eh. Ito nangyari sa akin. Pero iba yung galawan ng mga mayayaman. Saka magbabakasyon next month. Sino mga isasama mo? Mag-i-expand yung utak mo talaga. Bumili ako ng property sa ganito Puro ganun. Alam mo yun? Correct. So, uhaw ako sa ganun. So, tinitimawa ko talaga yung knowledge ng ibang tao in a good way. Yes. For me to grow. Kasi wala akong mentor. Galing. Solid. So Marvin, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Talagang wala kang tinago, wala kang pinagdamot. Shinare mo lahat ngayon sa episode natin. I'm sure happy kayo ang mga Timawa, mga sob na nakikinig. Boss, sa mga hindi pa naka-follow sa iyo, sa kanila makikita. Hi guys, Marvin Favis here. Okay? I'm sure pag finalo nyo ako, Marvin Favis sa TikTok, sa YouTube, sa IG, Instagram, may mga verified naman yung account ko, may mga check yan. Ingat na lang po tayo sa posers and scammers na gumagaya sa akin. Again, wala po akong any investment na ino-offer na may percentage. So, kita-kita tayo. Madalas ako sa TikTok, sa YouTube. Malaking bagay yung pag-follow nyo sa akin. Thank you so much guys and God bless everyone. God bless guys. Solid. Sa mga gustong manalo ng Timawa sticker natin, ang keyword natin for this episode, crypto. I-comment nyo sa comment section para manalo ng Timawa sticker. Tsaka balay nyo, bigyan kayo ng puhunan ni Sob Marbs. Hindi natin masabi, diba? Punta lang kayo sa link sa bio ko sa TikTok. Punta lang kayo kay Marvin. Again, Sob Marbs, maraming salamat sa'yo. Thank you, Sob Marvin. Thank you very much. Alam ko, may jet lag ka pa, fresh from Cyprus, pero pinagbigyan mo kami. Maraming salamat. No problem, basta sa tao. Yeah. So again, thank you very much guys. See you again in the next episodes of Timawa Podcast.